Si Noah ay muling isinilang bilang isang maharlika subalit isang araw ay may malaking problema. Makikita na lang natin sa kanyang status screen na puro pagkadismaya na parang tipikal na Asian parents at ipinanganak siya bilang ika-13 prinsipe ng Imperial Royal Family, at interesado ang emperador na makita ang kanyang bagong silang na anak na lalaki. Sinabihan ng emperador na ang pinakamataas na magic affinity ni Noah ay tubig. Dahil dito ay nagpasya siyang bigyan si Noah ng isang thief na malapit sa tubig bilang regalo sa unang kaarawan nito at sa mismong sandaling sinabi niya iyon, napansin ni Noah na may lumitaw sa tabi ng kanyang E-rank water magic. Pagkatapos nito ay hiniling ng emperador na makita ang stat screen ni Noah at medyo kinabahan si Noah dahil sa itsura ng kanyang report card, siguradong mapapag-alitan siya pero himalang-himala at nang ipakita ang kanyang status screen, ang water magic stat niya ay nagbago mula E papuntang SS rank. Ang lahat ng iba pa ay solid na F pa rin pero sino pa ang may pakialam doon? Isang literal na sanggol ang may pinakamataas na water magic stat na nakita nila kailanman at malinaw itong senyales na magiging henyo siyang water mage sa hinaharap, dahil dito nagustuhan ng emperador si Noah. Ang dahilan kung bakit SS rank ang kanyang water magic ay dahil sa thief na ibinigay sa kanya ng kanyang ama noong kapanganakan niya. Ngunit sa personal niyang status screen nakalagay pa rin ito bilang E+S. Ang iba pang pagtaas ng kanyang stats ay nagmula sa kanyang mga katulong, hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam ang dahilan pero mukhang habang mas marami siyang servants ay mas lalo siyang lumalakas. Pagdating naman sa kanyang level ay level 1 pa rin ito ngunit maaari raw itong tumaas ng walang hanggan, kaya siguradong magiging overpowered siya balang araw ngunit sa ngayon ay mahina pa rin siya. Habang nag-aalmusal ay lumapit ang isa sa kanyang mga katulong na si Evelyn upang ipaalam na dumating ang kanyang mga kapatid, partikular ang una at ikaapat na prinsipe upang bisitahin siya at karaniwan ay magandang bagay ang dalawin ng mga kapatid. Ngunit sa loob ng 6 na taon ng kanyang buhay ay natutunan ni Noah na ang dalawang iyon ay malalaking pasaway, kaya kailangan niyang maging maingat sa pakikitungo sa kanila at pumunta siya sa lounge area upang salubungin ang kanyang mga kapatid. Matapos ang formal na pagbati inanunsyo ng unang prinsipe na may dala siyang regalo para kay Noah. Tinawag niya ang kanyang lingkod upang dalhin ang regalo at sa sandaling makita ni Noah ang espada, agad niyang napagtanto na ito ay sinumpa at literal niyang nakikita ang mga pinahihirapang kaluluwa ng mga patay na umiikot sa paligid nito. Siguradong alam ni Albert na ang bagay na ito ay sinapian o may sumpa, pero nagpapanggap siya na normal lang itong regalo at walang paraan para matanggihan ni Noah ang regalo mula sa Crown Prince, kaya napilitan siyang tanggapin ito kahit alam niyang malamang ay hindi ito magtatapos ng maayos. Hinawakan niya ang hawakan at inangat ang espada habang casual na ipinapaliwanag ni Albert na ito ay isang water magic sword at mahigit 120 kabalyero na ang namatay habang sinusubukan na gamitin ito. Nagulat si Noah nang marinig iyon kaya bahagya niyang binitiwan ang kapit sa espada. Ngunit binanggit ng ikaapat na prinsipe na wala raw dapat ipag-alala, dahil sa ngayon lahat ng hindi karapat-dapat sa espada ay namatay agad sa sandaling hawakan nila ito kaya't kung maaapektuhan daw siya ng sumpa, matagal na sana siyang patay. Ang dahilan kung bakit mukhang immune si Noah sa sumpa ay malamang dahil sa kanyang SS Water Magic attribute. Medyo nakakaaliw pakinggan na hindi siya nanganganib mamatay dahil sa bagay na ito. Pero galit pa rin si Noah sa katotohanang isinugal ni Albert ang kanyang buhay para lang sa isang walang kwentang eksperimento, hindi lang niya ito masabi ng malakas kaya't hinintay na lang niya si Albert na kusang tumayo at umalis para magkaroon siya ng kaunting katahimikan. Maya-maya ay naglalakad si Noah sa mga pasilyo kasama ang isa sa kanyang mga katulong na si Zoe, at napansin niyang mukhang malungkot ito kaya't tinanong niya kung may problema ba, ayaw istorbohin ni Zoe si Noah sa kanyang mga problema kaya sinabi niyang ayos lang siya. Pero sigurado si Noah na hindi siya ayos kaya't inutusan niya itong sabihin agad kung ano ang problema. Sumunod si Zoe at ibinahagi kay Noah na gusto niyang magpahinga muna sa trabaho para asikasuhin ang mga bagay tungkol sa pamilya. Tinanong ni Noah kung anong problema sa pamilya ang tinutukoy niya. Ipinaliwanag ni Zoe na kamakailan lang ay binabaha ang kanilang bayan at natangay ang sakahan ng kanyang ina, dahil dito ay wala na itong mapagkukunan ng kabuhayan at humingi si Zoe ng payo kung paano siya makakaipon ng pera para maibalik ang sakahan, at sinabihan siyang ang tanging paraan daw ay magtrabaho muna sa Red Light District na siya sanang balak gawin sa kanyang pahinga. Ngunit hindi ito papayagan ni Noah at sinabi niya kay Zoe na bibigyan niya ng trabaho ang kanyang ina,
Total ay matagal na rin naman niyang balak kumuha ng isang professional rear gate closer at dahil may rekomendasyon siya, babayaran niya ito ng 10 rene kada buwan. Tinanong ni Zoe si Noah kung sigurado ba siya dahil masyadong mataas ang 10 rene kumpara sa karaniwang sahod, at ni minsan ay hindi pa siya nakarinig ng trabahong rear gate closer pero iyon ay dahil inimbento lang ni Noah ang trabaho. Gusto lang talaga niyang tulungan si Zoe at pera naman niya iyon kaya't sino pa ang pipigil sa kanya. Dagdag rin niya na may lumang bahay siya sa labas ng bayan at doon maaaring tumira si Zoe at ang kanyang ina para hindi na rin sila mag-alala sa upa. Matapat na naglingkod si Zoe kay Noah sa buong buhay nito, kaya hindi niya hahayaang ibenta nito ang sarili sa Red Light District dahil lang sa isang baha. Ngunit pagdating sa baha ay may isa pang bagay na kailangang gawin ni Noah. Tinawag niya ang kanyang butler na si Dylan at inutusan itong ayusin ang pagbili ng pinakamaraming lupang nasira ng baha hanggat maaari. Nagulat sina Dylan at Zoe nang marinig ito pero ipinaliwanag ni Noah na tiyak na may mga manloloko na susubok samantalahin ang mga inosenteng taong nawalan ng kabuhayan, kaya gusto niyang masecure ang mga lupain bago pa mangyari iyon. Nawalan ng masabi si Dylan dahil hindi siya makapaniwala na kayang hulaan ni Noah ang magiging resulta ng ganito kaaga. Kahit 6 na taong gulang pa lamang ito ay naranasan na ni Noah ang ganitong mga sitwasyon sa kanyang nakaraang buhay, ngunit hindi niya iyon maaaring sabihin sa kanila kaya't nagpatuloy na lamang siya ng walang paliwanag. Masayang tumulong si Dylan kay Noah sa pagkuha ng mga lupain ngunit nagtanong siya kung saan sila kukuha ng pondo, dahil sa kanyang tansyang kalkulasyon at aabot ito sa humigit kumulang 700,000 re at nabigla si Zoe nang marinig ang halagang iyon. At hindi rin masisisi ni Noah dahil ito ay halos isang maliit na kayamanan. Ang karaniwang adult dito sa kabisera ay kumikita lamang ng 120 re kada taon at sapat na iyon para sa pamilya, bahay at masarap na pagkain at mas mayaman ang sambahayan ni Noah kaysa sa karaniwan, ngunit kahit ganoon ay may humigit kumulang 500,000 rene lamang siya na magagamit. Ibig sabihin ay kailangan pa niyang makahanap ng karagdagang 200,000 sa lalong madaling panahon at wala siyang maraming pagpipilian, kaya naisip niyang ibenta ang theft na pag-aari niya, ngunit sinabi ni Dylan na hindi niya iyon pwedeng gawin. Regalo iyon ng emperador at ang pagbebenta nito ng walang pahintulot ay ituturing na krimen laban sa imperial family. Alam iyon ni Noah pero gusto pa rin niyang gawin dahil wala na siyang ibang pagpipilian, at handa siyang tanggapin ang anumang parusa na ipataw ng kanyang ama. Kinabukasan ay abala si Noah at ang kanyang mga tauhan sa paghahanda para pumunta sa mga lugar na nabaha nang makatanggap siya ng isang hindi inaasahang bisita at ito ang ika-4 na prinsipe na si Henry. Maaaring masama ang ugali ni Albert ngunit si Henry ay mabait talaga kapag nakilala ito at tunay siyang nag-aalala kay Noah. Kaya dumating siya upang babalaan si Noah na ang espadang ibinigay ni Albert ay may sarili nitong kalooban. Kahit immune si Noah sa sumpa ay kailangan pa rin niyang makuha ang pagkilala ng espada bago niya ito magamit ng ligtas. Sineseryoso ni Noah ang payo ni Henry at makalipas ang ilang sandali ay umalis na siya patungo sa nayon ng Dao. Pagdating nila roon ay napagtanto ni Noah na kulang ang salitang pinsala ng baha para ilarawan ang nangyari, dahil para bang nag-away dito sina Kratos at Poseidon. Sa itsura ng lugar ay halatang karamihan sa mga may-ari ng bahay ay nawalan ng mga dokumento dahil sa baha, kaya inutusan niya si Dylan na pumunta sa tanggapan ng gobyerno at hanapin ang lahat ng kopya ng mga papeles na maaari niyang makuha para mas maging maayos ang pagbili ng mga lupa. Samantala ay nagpasya si Noah na bumaba mismo upang tingnan kung kumusta na ang kalagayan ng mga tao matapos ang baha. Sinubukan siyang pigilan ni Zoe dahil hindi raw trabaho ng isang prinsipe ang mag-reconnaissance. Ngunit sinabi ni Noah na pupunta siya kahit gusto nito o hindi. Kaya pwede raw siyang sumama o maghintay na lang sa karwahe hanggang sa bumalik siya. Napilitan si Zoe na sumama kay Noah at totoong ang kasing sama ng itsura ang sitwasyon at ganap na nasira ang lahat ng pananim kaya walang anumang ani ngayong taon at kung walang ani, hindi mabubuhay ang mga taga-nayon. Maya-maya ay narinig ni Noah ang tunog ng kampana at napansin niyang nagsisimulang magtipon ang lahat ng taga-nayon sa dating town square. Inakala ni Zoe na ito ay para sa pamamahagi ng pagkain dahil nagbibigay ang imperyo ng tulong sa mga lugar na naapektuhan ng mga natural na sakuna tulad nito. Naisip ni Noah na maganda na gumagana ang disaster relief system ng rehiyong ito, kaya pumunta siya upang makisalo sa pagkain ng mga taga-nayon ngunit sa sandaling matikman niya ang pagkain, binawi niya agad ang lahat ng magagandang sinabi niya tungkol sa lugar na ito.
Nakakain na siya ng pagkaing British na mas hindi nakakalungkot kaysa sa malungkot na sabaw na ito, at sigurado siyang bulok ang mga gulay na ginamit dito at narinig ng isa sa mga taga-nayon ang reklamo ni Noah tungkol sa pagkain, at dahil hindi niya alam na prinsipe si Noah inakala niyang isa lamang din itong kawawang biktima ng baha. Giit niya kay Noah na palagi raw ganito ang pagkain at kahit magreklamo sila, walang nangyayari dahil walang pakialam ang mga naghahanda ng pagkain sa mga bagay tulad ng kalusugan o food poisoning. Sa sandaling iyon ay may malakas na anunsyo tungkol sa isang inspeksyon at tinanong ni Noah si Zoe kung ano iyon, at ipinaliwanag niya na dumating ang lokal na opisyal ng gobyerno na si Lord Gerald upang inspeksyonin ang kalidad ng pagkain. Lumapit si Gerald sa palayok ng misteryosong nilaga at naisip niyang mukhang napakapangit nito, pero dahil hindi naman siya ang kakain wala siyang pakialam at inutusan niya ang chef na maghanda ng totoong pagkain para sa kanya pabalik sa mansyon, at masayang pumayag ang chef dahil may kasunduan na sila. Ngunit hindi papayagan ni Noah na manatiling walang parusa ang ganitong kawalang pakialam, hinarap niya si Gerald at tinanong kung hinahayaan ba niyang ihain ang napakabulok na uri ng pagkain dahil ibinubulsa niya ang natitirang budget para sa pagkain. Inakala ni Gerald na isa lamang si Noah na walang kapangyarihang bata. Kaya hayagan niyang inamin na kinukurakot niya ang budget sa pagkain dahil naniniwala siyang wala namang magagawa si Noah tungkol dito, habang pinagmamalaki ni Gerald ang pagnanakaw niya mula sa mga nagugutom na biktima ng baha at doon ay kumukulo ang dugo ni Noah. Sa tindi ng galit niya ay nagsimulang mag-react ang sinumpang espada, nainis na si Gerald sa pakikinig sa kawalang galang ng batang ito kaya't hinugot niya ang kanyang espada at naghanda na siyang patayin si Noah. Ngunit bago pa niya magawa iyon ay biglang lumipad palabas ng lagyanan nito ang Leviathan sword at nagpwesto sa tabi ni Noah. Ang matibay na loob at malakas na pakiramdam ng katarungan ni Noah ay sapat upang kilalanin siya ng espada bilang isang karapat-dapat na may-ari. Ngayon na nagagamit na niya ang kapangyarihan nito, walang kahirap-hirap niyang pinugutan si Gerald dahil sa krimen ng paglustay ng pondo at pagbanta sa isang prinsipe ng kaharian at di nagtagal. Dumating si Lord Rowan at ito ang amo ni Gerald at sinubukan ng mga gwardya na hikayatin siyang ipaaresto si Noah dahil sa pagpatay kay Gerald. Ngunit sa sandaling makita ni Rowan si Noah ay agad niya itong nakilala bilang ika-13 prinsipe at napaluhod siya bilang paggalang. Sinabi ni Noah kay Rowan na kailangan nilang mag-usap ng masinsinan tungkol sa nangyayari rito, na sa madaling salita ay nangangahulugang malaki ang problema ni Rowan dahil hinayaan niyang makalusot si Gerald ng ganoon katagal. Sinabi niyang naparusahan na niya si Gerald ngunit naroon pa rin ang mga kasabwat na tumulong sa pagnanakaw ng pondo, kaya inaasahan niyang aaksyonan iyon ni Rowan ng maayos at samantala ay inutusan muna ni Noah si Rowan na maghanda ng disenteng pagkain para sa mga tao roon. Kalaunan ay matapos makompleto ni Noah ang pagbili sa buong nayon, nakatanggap si Albert ng ulat tungkol sa mga ginawa ni Noah at nagulat siya na nagawa ng kanyang kapatid na gamitin ang espada ng walang masamang epekto. Ngunit may mas marami pa siyang plano para kay Noah sa hinaharap. Samantala ay ipinatawag si Noah sa isang pagpupulong kasama ang kanyang ama upang magpaliwanag. Inaasahan niyang mapapag-alitan siya dahil ibinente niya ang kanyang lupa para bilhin ang nayong nasalanta ng baha, ngunit ikinagulat niya nang pasalamatan siya ng emperador. Kung hindi raw ginawa ni Noah ang kanyang ginawa ay mas malaki sana ang pinsalang dinanas ng mga tao na iyon. Malinaw sa emperador na si Noah ay isang may kakayahang batang lalaki, kaya hiniling niya kay Noah na ipagpatuloy ang paglilingkod sa imperyo ng buong makakaya niya at doon ay masayang pumayag si Noah. Sa isa pang eksena ay ipinaliwanag na ang kabisera ng imperyo ng Mir ay ang sentro ng pamahalaan ng bansa, ang puso ng kanilang kultura at ang sentro ng kanilang pananalapi at dahil dito, kalaunan ay tinawag ito ng mga tao bilang pinakamaunlad na lungsod sa buong mundo. Nagpasya si Noah na bisitahin ang lungsod na iyon na partikular ang Raid Street dahil ayon sa mga eunuchs ay may isang sikat na mga awit doon, binigyan niya si Zoe ng mas maraming trabaho bilang pasasalamat sa tulong nito sa kanyang sariling nayon kaya't ngayon ay kasama na niya ito. Bukod doon ay mahusay magtrabaho si Zoe at binibigyang pansin kahit ang pinakamaliliit na detalye, kaya masasabi na talagang nagmature na siya at pagpasok nila sa lugar, nagulat si Noah sa boses ng mga awit na ang pangalan ay Alicia. Habang umaawit siya para sa mga tao ay inamin ni Noah na hindi naman siya masama at may puwang pa para sa pagbuti ng kanyang teknik, ngunit halata na taos-puso siyang umaawit at seryoso siya sa ginagawa niya at maliwanag na isa siyang masipag at may konsensyang babae,
at tunay na nagugustuhan ni Noah ang kanyang pagtatanghal sa sandaling iyon. Gayunpaman ay biglang naputol ang palabas nang dumating ang isang grupo ng mga gun na tuwirang lumapit kay Alicia. Tinanong kung bakit niya sinasayang ang oras niya sa pag-awit doon at sinubukan ng may-ari ng lugar na pigilan sila, ngunit itinulak lamang siya ng isa sa mga gun. Sinabi nito kay Alicia na hindi siya kikita ng sapat para mabayaran ang utang ng kanyang ama sa ganoong paraan. Sinubukan niya na sabihin na iyon na lamang ang meron siya kaso marahas siyang hinihila ng lalaki sa kanyang damit, at iginiit na huwag na siyang pilitin na ipaliwanag ang pinakamainam na paraan para kumita ng pera ang isang babae. Nagpa siya si Noah na makialam na umakyat siya sa entablado at sinabi na ayon sa artikulo 2 ng Batas Imperial, labag sa batas ang pilitin ang mga bata na akuan ang mga utang ng kanilang mga magulang kaya't ang pagpapabayad kay Alicia ng utang ng kanyang ama, ang pag-uutos sa kanya na ibenta ang kanyang katawan para mabayaran ito ay isang krimen. Ngunit mabilis na nawalan ng pasensya ang lalaki at sinunggaban siya sa leeg at pinagsabihan niya ang lalaki na huwag itong saktan, agad na umaksyon ang Leviathan at isa-isang tinamaan ng kapangyarihan nito ang bawat gun. Itinutok ni Noah ang isinumpang espada sa kanila at tinanong kung gusto pa ba nilang ipagpatuloy. Ngunit matapos maranasan ang matinding sakit ay agad na nagpa siya ang mga gun na umalis ng lugar habang nagbabanta. Hiniling ni Noah sa may-ari ng lugar na ipadala sa kanya ang mga lalaking iyon kung sakaling bumalik pa sila, at iniabot ni Zoe ang isang card na may impormasyon ni Noah at doon lamang nalaman ng may-ari na si Noah pala ang ika-13 prinsipe, at nagulat ang lahat ng naroon. Hindi pinansin ni Noah ang kanilang reaksyon at binanggit niya kay Alicia na napakaganda ng kanyang kanta at tinanong kung magkano ang buwan ng gastos niya sa pamumuhay. Ipinaliwanag ni Alicia na kailangan din niyang bayaran ang gamutan ng kanyang ina. Tuldok. Kaya inalok siya ni Noah ng 25 rene at sinabing iyon ang ibibigay niya buwan-buwan upang makapag-focus siya sa pag-awit, at dadagdagan pa niya ang halaga kapag gumaling ang kanyang kakayahan at matapos mawala ang unang pagkabigla. Ngumiti si Alicia at nagpasalamat. Pinulot ni Noah ang kanyang sombrero at hiniling na marinig kung paano nagtatapos ang kanta at pagbalik ni Noah sa palasyo, napansin niya ang isang grupo ng mga lalaki sa labas ng tarangkahan. Ipinaalam ni Evelyn na tinawag nila ang kanilang sarili na mga nagpapautang at sinabing nais silang humingi ng tawad sa kanya. Napagtanto ni Noah na sila ang mga gun kanina at inisip na nalaman na nila kung sino talaga siya. Inutusan niya si Evelyn na paalisin ang mga ito at sabihing ang isang prinsipe ay hindi basta-basta pwedeng lapitan kahit kailan. Sinunod ni Evelyn ang kanyang utos at pinuri siya ni Henry sa paraan ng paghawak niya sa sitwasyon, basta pagbibigay ng audience sa mga tulad nila ay magpapababa sa dignidad ng maharlika at sa kanyang pagiging prinsipe. Inamin ni Noah na tama iyon ngunit idinagdag rin niyang may isa pa siyang dahilan at pagpasok nila sa loob. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon at sinabing nais niyang tulungan ang isang mga awit, kaya hinayaan niyang isipin ng mga gun na galit pa rin siya upang hindi na nila gagambalin ang babae kailanman. Sinabi ni Henry na humahanga siya kay Noah dahil sa murang edad nito ay kaya na nitong mag-isip ng ganoon kalayo. Ayon sa kanya sina Frank at Gary ay mas malapit sa edad ni Noah subalit hindi sila nag-iisip ng ganoon. Bata pa rin silang lahat lalo na si Gary na kahit maraming itinuturo sa kanya ay hindi pa rin natututo ng tamang asal. Alam ni Noah na kahit magkakapatid sila at iba-iba ang kanilang mga ina subalit dahil sina Henry at Gary ay may iisang ina, iniisip niyang may kakaiba silang ugnayan. Isinasantabi muna iyon ni Henry at nagpasya siyang pag-usapan ang mahiwagang espada ni Noah, dahil tila napag-aralan at nakontrol na niya ito at ipinaliwanag ni Noah na dahil iyon kay Henry, dahil tama siya nang sabihin niyang may sariling kalooban ang espada. Tinanong siya ni Henry kung paano niya ito palaging dala dahil masyado raw malaki ang espada para sa kanya. Nilinaw ni Noah na hindi naman talaga at nagpasya siyang magpakita ng halimbawa sa pamamagitan ng biglaang pagpapakita ng espada sa kanyang kamay. Napatalon si Henry sa kanyang inuupuan dahil sa gulat at ipinaliwanag ni Noah na nakatago lang ang espada sa kanyang manggas. Pagkatapos ay pinapabago ni Noah ang anyo ng Leviathan at ginawa itong isang napakaliit na espada, at sinabi na ganoon niya ito palaging tinatago sa kanyang manggas. Ipinaliwanag din niya na si Leviathan mismo ang nagturo sa kanya ng paraang iyon, at si Henry ay tahimik na sinubukan na iproseso ang impormasyong iyon. Total ang espadang iyon ay nakahiwalay bilang isang pambansang kayamanan sa loob ng 200 taon, at kahit ang mga tala bago pa iyon ay walang binabanggit na ganitong kakayahan.
Nang gabing iyon ay ipinakita ni Noah kay Henry kung nasaan ang mga gun sa labas ng palasyo, ngunit halatang ubos na ang kanilang pasensya matapos maghintay doon buong araw at isa sa kanila ang tuluyang napuno nang makita si Noah, sinisigawan siya na tigilan na ang pagwawalang bahala sa kanila. Sinubukan ng kanyang mga kasama na pigilan siya, ngunit nagbanta ang lalaki na papatayin niya ito anumang oras at saan mang lugar at sa isang tingin lamang, naparalisa siya ni Noah kaya't nagawa na ng iba na pabagsakin siya. Tinanong ni Henry kung ano ang ginawa niya at ipinaliwanag ni Noah na kaunting bahagi lamang ng kapangyarihan ni Leviathan ang pinakawalan niya at ginamit iyon para takutin sila. Kalaunan ng gabi dumalo si Noah sa isang pagdiriwang na pinamunuan ng isang lalaking nagngangalang Raok, at sinalubong siya ng malakas na palakpakan. Masaya ang lahat na makita ang ika-13 prinsipe at sinasabi nilang napakagalang at marangal niyang tingnan para sa isang batang edad. Tinanong ni Raydock si Noah kung ano ang nasa kanyang baywang at ipinaalam ni Noah na ito ay regalo mula sa Crown Prince, isang espada na ang pangalan ay Leviathan. Biglang tumahimik ang lahat matapos iyon na halatang nagulat na may dala pala siyang isang pambansang kayamanan, maya-maya ay nagsimula ng magbulungan ang mga tao, ngunit may isang lalaki ang tumawa at nagsabing malamang ay laruan lamang o replika iyon. Ngunit nang tingnan siya ni Noah at agad niyang napagtanto ang kanyang pagkakamali at mabilis na nagkunwaring wala siyang sinabi, ngunit huli na ang lahat dahil nagpa siya si Leviathan na maglabas ng kaunting bahagi ng kapangyarihan nito. Napuno ang buong silid ng isang madilim na aura na may ilang tao ang nahirapang huminga at nagsimulang mabaliw dahil sa nakakasuklam na pakiramdam, kaya agad na hiniling ni Noah kay Leviathan na tumigil at mabilis na bumalik sa normal ang silid. At naunawaan ni Noah na nagalit si Leviathan dahil ininsulto ang kanyang amo. Sinabi ni Noah na pinahahalagahan niya ang katapatan nito, kaso nilinaw niyang sobra na ang ginawa nito at pumalakpak si Raydock at sinabi niyang kahanga-hanga iyon, at sigurado siyang lahat ng naroon ay nakaramdam na malapit na silang mamatay sandali kanina. Iyon daw ang tunay na kapangyarihan ng isang pambansang kayamanan, at nagawa ni Noah na kontrolin ang napakalakas na puwersang iyon at unti-unti nang kinilala ng lahat ang lakas ni Noah, at mabilis niyang nakuha ang kanilang respeto bilang ika-13 prinsipe ng imperyo. Muling umalangaw-ngaw ang palakpakan at tinanong ni Raydock si Noah kung ano ang dapat gawin sa lalaking nang insulto sa kanya. Simple lamang ang sagot ni Noah na hayaan na lang ito dahil wala na rin naman itong mapupuntahan. Isa-isa nang nagpakilala ang mga tao sa prinsipe at magalang silang binati ni Noah. Nagpakilala si Lance Rawlinson at ito ang traidor at sinabi na hindi niya kayang pasalamatan si Noah sa karangalang ibinigay nito sa kanila. Sumunod naman si Byron Allen at ito ang pinuno ng Allen Company, kasama ang kanyang anak na si Cindy Allen at matapos ang kanilang pagpapakilala, tinanong ni Noah si Byron kung ampun ba ang kanyang anak at nagulat si Allen na alam niya iyon. Ipinaliwanag ni Noah na makikita niya iyon sa anyo pa lamang at alam din niyang si Allen ay ikalawa o ikatlong henerasyon na, dahil ang kilos at tindig nito ay parang tao na ipinanganak sa mataas na antas kaso wala iyon sa kanyang anak. Bukod doon ay napansin din niyang dating alipin ang babaeng inampun niya at nang siya ay mailang, tumingin siya kay Noah nang may pagtatanong at ang tinging iyon ay karaniwan lamang sa mga taong naging alipin noon. Agad na napaluhod si Alan at sinabi na tama si Noah dahil dati nga niyang binili si Cindy bilang isang alipin, ngunit mabilis siyang natuto kaya tinuruan na siya ni Allen bilang kanyang inampon na anak. Ngumiti si Noah na may pagsang-ayon at sinabing gusto niya ang mga ganitong kwento, kaya iimbitahan niya sila sa kanyang mansyon balang araw dahil nais pa niyang marinig ang higit patungkol sa kanya at nagulat ang lahat ng naroon, kaya tinanggap ni Alan ang paanyaya at alam niyang oras na rin para umalis. Binanggit ni Raydock na matalino siyang tao dahil kung magtatagal pa siya roon ay aakit lamang siya ng labis na inggit, tutal siya ang unang kinilala ng prinsipe at binanggit ni Noah na may isa pa siyang dahilan kung bakit niya nalaman na hindi totoong anak ni Allen si Cindy. Iyon ay dahil pinoprotektahan niya si Allen mula pa noong unang beses nitong ginamit ang espada bilang panakot, karaniwan ang isang batang babae sa edad niya ang siyang pinoprotektahan, ngunit hindi iyon ang nangyari sa kasong ito. Inamin ni Raydock na napakatalas ng pagmasid ni Noah dahil agad niya itong napansin, at lalo siyang humanga sa kanya sa araw na iyon at kinabukasan habang naglalakad si Noah sa lungsod, nakasalubong niya ang isa sa kanyang mga kapatid at ito ang ika-8 prinsipe na si Oscar Ararat. Sinabi ni Noah na naglalakad-lakad lamang siya at ikinatuwa ni Oscar na ginagawa niya iyon ng walang karwahe kahit tila wala naman siyang kailangang gawin.
inanyayahan ni Oscar si Noah na sumama sa isang paghahanap ng kayamanan. Tinanggap ito ni Noah at nagtungo silang dalawa sa Cobalt Street, kung saan matatagpuan ang mga antigo na gamit mula sa iba't ibang bahagi ng imperyo at binanggit ni Oscar na marami ring peke roon, kaya ang paghahanap ng mga tunay na kayamanan sa gitna ng mga iyon ay isang bagay na dapat kayang gawin ng sino mang maharlika. Matapos maghapon ng paghahanap sumuko si Oscar at sinabing nabigo sila sa araw na iyon, kahit wala talaga silang nahanap at nagpasya si Noah na bumili ng isang aklat sa halagang 3 rene, dahil lamang nausisa siya rito. Nang makita ni Oscar ang aklat sa kanyang kamay ay nagulat siya nang napagtanto na iyon pala ang orihinal na grimoire ni Andrea, ang maalamat na salamangkero at isa itong tunay na kayamanan at depende sa laman nito, maaari itong umabot sa 1,000 rene ang halaga. Tinanong ni Oscar kung paano niya nalaman kung ano iyon ngunit ang totoo ay hindi alam ni Noah, gayunman sa sandaling nahawakan niya ito ay nadagdagan ng 1 puntos ang kanyang win stat, at iyon lamang ang dahilan kung bakit niya ito binili. Nag-react si Leviathan sa grimoire kaya't itinapat ni Noah ang espada sa aklat, alam niyang tanging mga nilalang na may sariling kalooban lamang ang kayang magdagdag sa kanyang stats, na nangangahulugang may kakaiba ang aklat na ito. Isang madilim na aura ang lumabas mula rito at nang mahulog ang grimoire sa lupa, bumukas ito sa isang partikular na pahina at nag-activate ng isang magic circle at lalong lumakas ang madilim na aura, at agad na napagtanto ni Oscar na ito ay isang ipinagbabawal na aklat na may nakapaloob na kaluluwa ng salamangkero. Hiniling niya kay Noah na tumakbo at ipinaliwanag na iyon ang mapaghiganting espiritu ng dakilang salamangkero na bihasa sa hangin, ngunit hindi gumalaw si Noah sa kanyang kinatatayuan at matatag siyang tumayo at ginamit si Leviathan laban sa espiritu, na lumikha ng isang napakalakas na agos ng tubig. Napansin ni Noah na may pagbabago sa kanyang mga stat, ngunit binaliwala niya iyon upang masigurong ligtas ang kanyang kapatid at lubos na nagulat si Oscar dahil wala ni kaunting pinsala ang nangyari sa lungsod, lalo na't paitaas at itinuro ni Noah ang kanyang atake. Hindi siya makapaniwala na nagawa ni Noah ang ganitong pasya sa loob lamang ng isang iglap, biglang may isang lalaking lumapit sa kanila at nagpakilalang may-ari ng isang tindahan ng mga antigo na gamit sa kalyering iyon. Ipinakilala niya ang sarili bilang Alan Bardsley at sinabing matapos masaksihan ang kahangahangang ginawa ng prinsipe, may nais siyang ipakita rito at dahil posibleng kayamanan ang pinag-uusapan, nagpasya sina Noah at Oscar na sumama sa kanya papunta sa kanyang tindahan. Ipinakita ni Alan ang isang singsing na magpapakita lamang ng tunay nitong anyo kapag lumitaw ang tunay nitong may-ari. Ipinaliwanag niya na ipinakita na niya ito sa maraming tao subalit hindi ito tumutugon sa kahit kanino. Tinanong ni Noah kung hindi ba ito basura kung ganoon at sinabi ni Alan na ganoon din ang una niyang inisip. Sinubukan na niya itong itapon ng maraming beses ngunit palagi itong bumabalik sa kanyang tindahan sa hindi malamang dahilan, kaya sigurado siyang may kakaiba talaga rito. Sinabi ni Oscar na mukhang interesante ito kaya't hiniling niya kay Noah na subukan ito upang makita kung ano ang mangyayari. Tinanggap ito ni Noah at sinuot ang singsing at halos agad itong nagliwanag ng pula, na nagkumpirma ng kanyang level limit. Nagulat si Noah nang makarinig siya ng isang boses mula sa singsing na nagsabing ang rarity nito ay SSS at kinilala na siya bilang bagong may-ari. Biglang nagbago ang anyo ng singsing at naging isang baluti at agad na tiningnan ni Noah ang kanyang mga stat, ngunit wala siyang nakitang pagbabago. Hindi ito katulad ng grimoire o ni Leviathan na may sariling kalooban, kaso tila marami itong gamit kaya't napagpasyahan niyang kunin ito at sinabi ni Noah kay Alan na kukunin na niya ang singsing at ipapadala na lamang ang bayad sa kanya sa ibang pagkakataon. Agad namang sumingit si Oscar at nag-alok na siya na ang magbabayad at iginiit niyang ituring na lamang iyon bilang regalo niya. Hindi na nakatanggi si Noah at binanggit ni Oscar na una ay isang mahiwagang espada ang nakuha niya at ngayon naman ay isang mahiwagang baluti. Kaya malinaw na may kakaiba talaga sa kanya at matapos iyon ay tuluyan nang umalis ang dalawa, at iniwan ni Oscar si Noah kay Zoe at tinanong pa niya si Noah kung ayaw ba nitong ihatid siya pauwi, ngunit magalang na tumanggi si Noah at sinabing may magsundo sa kanya. Habang magpaalam na sana sila, biglang sumugod ang lalaking nakita nila kanina at tinangkang patayin si Noah gamit ang espada at mabilis na humaharang si Zoe para protektahan siya, ngunit inactivate ni Noah ang kanyang singsing at lumikha ng isang shield upang harangin ang atake. Tumalon ang kotsero at sinunggaban ang lalaki upang pigilan ito,
Tinanong ni Oscar si Noah kung ano ang ginawa niya at ipinaliwanag ni Noah na ikinakabit niya ang singsing na ibinigay sa kanya kay Leviathan, kaya automatikong umaksyon ito bilang depensa nang maramdaman ang pagkapuot ng lalaki. Napagtanto ni Oscar na lubos na niyang nakontrol ang singsing at tunay siyang namangha rito at matapos asikasuhin ang lalaki, nagpasya si Noah na bumalik muli sa Raid Street upang panoorin ang pagtatanghal ni Alicia at tapos na ang problema sa lalaking umatake sa kanya, kaya balak niyang sabihin iyon kay Alicia sa susunod upang hindi na ito mag-alala. Ngunit mukhang mas marami pa siyang dapat ipag-alala dahil may isang lasing na lalaki ang biglang umakyat sa entablado at lumapit sa kanya, hinihiling na pahintulutan siyang ipainom siya at bago pa makatanggi si Alicia ay may isa pang lasing na lalaki ang umakyat sa entablado at nakipagtalo, binabanggit na siya ang unang nakakita sa kanya. Nang muntik na silang magsuntukan ay umakyat si Noah sa entablado at lumikha ng isa pang shield gamit ang kanyang singsing, sabay na pinigilan ang kanilang mga kamao at nang napagtanto niyang hindi pa iyon sapat, ginamit niya si Leviathan upang bigyan sila ng kuryente kaya't mabilis na tumakas ang mga lalaki palabas ng lugar. Lumapit ang may-ari upang humingi ng paumanhin ngunit hiniling lamang ni Noah na huwag nang papasukin pa roon ang mga lalaking katulad nila. Sinabi ng may-ari kay Noah na ang mga lalaking tulad nila ang bumubuhay sa kanyang negosyo, kaya wala siyang magagawa para paalisin sila alang-alang sa kanyang hanap buhay. Agad na naunawaan ni Noah ang sitwasyon at ipinaalam na bibilhin na lang niya ang negosyo at sa sandaling sinabi niya iyon, agad na iniabot ni Zoe sa may-ari ang isang supot ng pera at sinabi ni Noah na binibili niya ang negosyo sa halagang 1,000 rene at tinanong kung sapat na iyon. Matapos makabawi sa pagkagulat ay agad pumayag ang may-ari, halos hindi makapaniwala at taos-puso na nagpasalamat kay Noah dahil sa pagligtas sa kanya at nang matapos ang lahat, lumapit si Alicia kay Noah at sinabi na hindi niya alam kung paano siya makakabawi sa lahat ng ginawa niya para sa kanya. Binanggit ni Noah na kailangan lang niyang kumanta dahil ang gusto niya mula sa kanya ay ang kanyang musika, kaya ang tanging dapat niyang gawin ay magpatuloy sa pag-awit. Tinanong siya ni Alicia kung talagang gusto niya ang kanyang pag-awit at kinumpirma iyon ni Noah. Iginiit na nakikita niya ang kanyang potensyal at dagdag rin niya na nais niyang marinig ng emperador ang kanyang pag-awit balang araw, kaya kailangan niyang ialay ang sarili niya sa pagkanta hanggang sa mangyari iyon. Labis na naantig si Alicia sa kanyang mga salita at hindi na niya napigilan ang masayang pagluha, ngunit buong puso niyang tinanggap ang alok at bumalik si Noah sa kanyang upuan sa tabi ni Zoe. At umakyat muli si Alicia sa entablado upang ipagpatuloy ang kanyang pagtatanghal gaya ng dati. Nang tumahimik na ang mga tao ay hiniling niya sa lahat na pakinggan pa ang isa niyang kanta, sa pagkakataong ito ay ibinigay niya ang kanyang buong makakaya at umawit ng may matinding damdamin, nais na mas gumaling pa sa bawat pagkakataon. Tahimik na nakinig si Noah sa kanyang malamig na tinig habang nakangiti, at napatunayan niyang tama talaga ang kanyang naging desisyon at dahil kahit matapos ang lahat ng nakita niya sa araw na iyon, alam niyang ito ang tunay na kayamanan na hinahanap niya. Kinabukasan, makikita natin si Noah na inaasikaso ng kanyang mga kasambahay para sa pagbisita ng gobernador ng Imperyong Uy na si Dedmarl, ang pinakamatagumpay na lalaki sa kanyang mga nasasakupan. Ikinwento rito na sa pamilya imperial ay nakaugalian na bigyan ng mga pamana ang mga prinsipe upang ito'y pamahalaan, tinuturing ng mga mamamayan ang kanilang prinsipe bilang nag-iisa at lehitimong pinuno. Si Dedmarl na isinilang sa Armelia ay hindi naiiba rito. Makikita nating magalang na nagbibigay galang si Dedmarl kay Noah, ngunit pinapaupo siya ng bata at ikalawang beses pa lamang nilang nagkikita matapos ang 1 taon at kalahati at nang italaga si Noah bilang gobernador. Tinanong niya si Ded kung kumusta na ang kanyang nasasakupan, lalo na't iniwan sa kanya ang pamamahala sa mga tubig ng Oy. Subalit napansin ng ating munting bida na hindi agad sumagot si Ded at dito niya napagtanto na hindi maganda ang lagay ng mga bagay. Ikinwento na ang Oy ay isang lugar na nagpuproduce ng maraming butil at matatagpuan sa crossing ng isang malaking ilog na madalas nagkakaroon ng baha. Ang plano ay kontrolin at patatagin ang mga pagbaha kaya tinanong ni Noah kung ano ang problema. Si Ded na may halong pait ay sumagot na hindi pa rin ibinibigay ang kanilang budget at nagtaka si Noah dahil imposible raw na walang budget, sapagkat ito ay isang kautosang imperial. Ngunit sumisingit si Ded at ipinaliwanag na kahit ganoon ay patuloy pa rin silang hinaharangan ng Ministry of Finance at nang marinig ito ay pinapasunod ni Noah si Ded, dinala niya ito sa ministro ng pananalapi na si Maverick na masayang-masayang kumakain.
Hindi na nagpatumpik si Noah at agad niyang binanggit ang pagpigil sa budget para sa mga tubig ng Oy. Sinabi ni Maverick na may mabigat siyang dahilan para rito kaso agad na napansin ni Noah ang posibleng isasagot at sinabi na kung sasabihin lang nitong hindi niya iyon maiintindihan, mas mabuting manahimik na lang at kahit bata pa lang siya ay napaka-concern na niya. Dahil dito ay ipinaliwanag ni Maverick na dahil sa pagbaha noong nakaraang taon sa Oy, hindi siningil ng kanyang kamahalan ang mga mamamayan ng buwis sa loob ng isang taon at ngayon ay sinisingil daw ng ministeryo ang naipong halagang iyon, na binibigkas niya ang salitang ipon na parang may pagdududa. Dahil dito ay tinanong siya ni Noah kung inaakala ba niyang tanga siya, totoo mang pinayagan ng kanyang kamahalan na huwag magbayad ng buwis ang mga tao, iyon ay dahil wala naman talagang makokolekta at isa lamang itong marangal na kilos. Ngunit ang sinasabi ni Maverick ay parang may pera na talagang naipon kaya't muling tinanong ni Noah kung talagang inaakala ba siyang tanga, binigyang diin ni Maverick na hindi raw ganoon at ipinaliwanag niya na sa ngayon ay wala talaga silang hawak na pera. Dito siya kinabahan at agad gumawa ng palusot at sinabi niyang kasalukuyang itinatayo ang summer residence ng kanyang kamahalan, at dahil nais nila itong gawing isang palasyo at magtatayo rin sila ng mga bayan sa paligid nito, kaya kailangan nila ang pera. Ngunit alam ni Noah na palusot lamang iyon at isa ring paglapastangan sa emperador, agad niya itong hinarap at kinumpronte sa pagkuha ng pondo para sa mga hakbang laban sa baha upang ilaan sa isang palasyo. Tinanong niya kung sinusubukan ba nitong palalabasin na isang walang isip na emperador ang kanyang ama. Pagkatapos ay may pananakot niyang tinanong kung gusto ba nitong pag-usapan nila iyon mismo sa harap ng emperador, dahil dito ay napaluhod si Maverick at humingi ng tawad. Dahil dito ay inutusan ni Noah na agad palayain ang pondo at sumunod si Maverick at inatasan ang kanyang mga tauhan na gawin ito kaagad, nasaksihan ni Ded ang lahat ng ito at labis siyang namangha kung paano napasunod ni Noah ang ministro ng walang kahit kaunting pag-alinlangan. Inamin ni Ded ang hiya na nararamdaman niya sa paglapit kay Noah dahil lamang sa kanyang titulo bilang prinsipe, sinabi niyang lubos ang kanyang paghanga at babalik siya sa Oy upang asikasuhin ang pagkontrol sa mga pagbaha. Pagkalabas nila ay dumating ang isang kabalyero at ipinaalam kay Noah na nais siyang makita agad ng kanyang kamahalan, kaya't nakita natin siyang humarap sa hari at sinabi ng hari na huwag na siyang magpormal at sa simula ng usapan ay pinuri niya si Noah sa nangyari sa Oy, dahil nabalitaan niyang hindi niya sinaktan o dinurog si Maverick. Nagulat ang bata na nalaman iyon ng hari ng ganoon kabilis at dito sinabi ng hari na ang impormasyon ay isang sandata, kaya kailangan niyang masanay na panatilihin itong laging matalas at hindi lubos na naintindihan ni Noah, ngunit iginiit niyang ginampanan lamang niya ang kanyang tungkulin. Binalaan siya ng hari na ang tungkuling iyon ay hindi madaling gampanan na maraming manlinlang, at ang iba ay umaasa lamang sa papuri at kakaunti lang ang kayang tuparin ang tungkulin ng natural at lumapit ang hari at hinahaplos ang ulo ni Noah. Sinabing kahanga-hanga siya kahit 6 na taong gulang pa lamang at pagkatapos ay inutusan siyang tumayo. Tinanong ng hari kung ang espada ba niya ay si Leviathan dahil tila mas maliit ito ngayon, habang pinagmamasdan ito ay napagtanto ni Noah na maging ang sarili niyang tahanan ay bahagi ng network ng impormasyon ng hari. Kinilala ng hari ang kapangyarihan ni Noah sa kakayahan nitong kontrolin ang espada. Naalala ng bata ang pagkakataong muntik na niyang patayin ang lahat, ngunit nagawa niyang pigilan ang espada sa huli at sinabi ng kanyang ama na kailangan niyang matutong kontrolin ang espada ng mas maayos sa lalong madaling panahon, kaya't tinawag niya ang isang tagapagsanay. Dito natin nakilala si Damian na isang maharlika at ang pinakamahusay na maestro ng espada sa imperyo. Sinabi ng hari na wala nang hihigit pa sa kanyang antas kaya't hiniling niya kay Noah na magsanay ng mabuti at sa pagkakataong ito, humiling si Damian ng isang laban. Nilinaw niyang hindi ito para suriin ang teknik ni Noah kundi ang kanyang potensyal, tinanggap ito ng hari ng walang alinlangan at nakita natin silang magkatapat at mabilis na hinugot ni Noah si Leviathan, ngunit nagsimulang magwala ang espada. Naunawaan ito ng bata at agad siyang umatake at madaling hinarang ni Damian ang atake. Umatras si Noah at sa sandaling iyon ay ipinakita sa kanya ni Leviathan ang mga alaala ng mga dating may-ari nito, at naunawaan niyang ang mga iyon ay mga napakahuhusay na mandirigma. Muli siyang sumugod kay Damian at sa isang mabilis na galaw ng espada ay nagawa niyang tanggalin ang sandata ng kalaban. Pagkatapos nito ay humingi ng paumanhin si Damian sa hari at sinabing wala na siyang maituturo pa kay Prinsipe Noah. Kahit taglay pa niya ang lakas at bilis ng isang bata ay nagawa niyang i-disarm siya gamit ang purong teknik,
dahil dito ay napagtanto ni Damian na hawak ni Noah ang espada na parang isang tunay na maestro, at magiging kabastusan na subukan pa siyang turuan. Nang marinig iyon ay tumawa ang hari at sinabihan ang ating bida na siya ay kahanga-hanga, dahil dito ay ipinagkatiwala sa kanya ng hari ang pagpili ng mga kabalyero para sa tao na ito at hindi kinwestiyon ni Noah ang desisyon, nangako siyang tuparin ang kanyang tungkulin. Ipinaliwanag na ang pagpili ng mga kabalyero ay isang malaking kaganapan na ginaganap isang beses kada taon sa buong imperyo. Ayon sa tradisyon ay laging pinahahalagahan ang mga mandirigma at sinasabing ang landas ng mandirigma lamang ang paraan para umangat sa lipunan. Sa pagpiling ito ang mga mandirigma mula sa iba't ibang rehiyon ay naglalaban hanggang kamatayan sa kabisera, at ang mga nagwawagi ay binibigyan ng titulong kabalyero at nagiging bahagi ng mataas na uri. Ibinunyag ni Noah na ang unang tungkulin ng isang kabalyero ay sumunod sa kanyang tagasuri, kaya kung makakakuha siya ng isang pambihirang kabalyero bilang nasasakupan ay lalo siyang lalakas. Tinanong ng hari kung anong paraan ang gagamitin niya at sumingit si Damian at sinabing may dalawang opsyon, lahat laban sa lahat o direktang eliminasyon at di ito pinansin ni Noah at humiling lamang ng isang bagay na alisin ang mga rehiyonal na eliminasyon, at idaos ang lahat sa iisang kabisera upang lahat ay lumaban sa harap niya. Tinanong ng hari ang dahilan at doon ay ipinaliwanag ni Noah na napakalawak ng imperyo, kaya't hindi niya mabantayan ang mga rehiyonal na laban at sayang kung may pambihirang talento na mawawala dahil sa isang walang saysay na dahilan, pinahintulutan siya ng hari at sinabing nagtitiwala siya sa kanyang pasya. Sa palasyo ay tinanong ni Noah si Soy kung may kinatawan ba mula sa kanilang nayon para sa pagpili. Kinumpirma ni Soy dahil para sa mga tulad nila ay iyon lamang ang pagkakataong umangat kaya taon-taon ay nagpapadala sila ng isang kandidato. Ikinwento ni Noah ang plano niyang alisin ang rehiyonal na eliminasyon at hayaan silang magpadala ng kahit ilan sa kabisera. Pumayag si Soy pero may kaunting pag-alinlangan at tinanong ni Noah kung may problema. Sumagot si Soy na maliit na bagay lamang iyon at sa kanilang nayon, iisa lang ang ipinapadala dahil napakamahal ng biyahe at pananatili kaya't nag-aambagan ang lahat at sapat lang para sa isa. Idinagdag niya na pasan ng bawat kalahok ang inaasahan ng buong nayon kaya't siniseryoso nila ito. Dahil dito ay nagpasya si Noah dahil gusto niya ng maraming kandidato, ayaw niyang may talentong masasayang dahil lang sa pera at siya na ang sasagot sa gastos sa biyahe at tirahan. Ikatutuwa iyon ng mga tao sa nayon pero sinabi ni Soy na napakalaki ng magagastos. Ipinakita ni Noah na bukod sa pagiging pinuno negosyante at may pananaw ay isa rin siyang mahusay magtipid. Sa halip na magpatayo agad ng matitirahan ay tinawag niya si Dylan upang alamin kung ilang bakanteng bahay ang mayroon sa kabisera at bilhin ang mga iyon, kung sakaling kulang pa at saka sila magtatayo ng isang dormitoryo at kailangan din ng pagkain, kaya inutusan niyang kausapin ang mga pinagkakatiwalaang mga ngalakal. Samantala ay pupunta siya sa lungsod at iniwan na tuwang-tuwa si Soy sa kahusayan ng kanyang Panginoon. Pagkatapos nito ay makikita si Noah kasama si Byron at ibinigay ni Byron ang budget para sa pagpili na isang nakakatawa na halaga na hindi ipinakita kung magkano, ngunit sinabi ni Noah na malugi si Byron dito. Gayunpaman ay hindi nag-alala si Byron dahil ito ay direktang hiling ng ikatlong prinsipe at napagtanto ni Noah na may kapalit itong hinihingi. Dahil walang mga ngalakal ang kusang malugi ng ganoon kalaki, kaya direkta niyang tinanong kung ano ang gusto nito bilang kapalit. Hinangaan ni Byron ang talas ng isip ni Noah sa murang edad at ikinwento niyang kasabay ng pagpili ng mga kabalyero, may pagsusulit din sa palasyo para kumuha ng mga tauhan, at tinanong niya kung anong uri ng mga kandidato ang karaniwang pumapasa. Agad na naisip ni Noah ang balak at malamang gusto ni Byron na makapasok ang isang babae sa palasyo. Kung may tao na mapagkakatiwalaan siya sa loob ay mabilis siyang magkakaroon ng impormasyon, at kung maging kasintahan pa ito ng kanyang kamahalan at maging consort ay hindi masukat ang pakinabang ni Byron. Medyo kabado pero sinabi ni Byron na hiwalay iyon sa kasalukuyang usapan, at may ipinadala na siyang regalo sa tirahan ni Noah at naunawaan ni Noah na iyon ay paunang bayad, at sa isip niya ay pinuri niya ang katalinuhan ng lalaki. Tinanggap niya ang kasunduan ngunit may isang kondisyon at ang babae ay dapat nakapansin-pansin at may kakayahan, upang maaari rin siyang maging tagapamagitan para rito at agad na pumayag si Byron at maghahanap ng dalagang ikakalugod niya. Bukod dito ay humingi rin si Byron ng pahintulot na gamitin ang sagisag ng kanyang angkan sa negosyo, dahil napatunayan ni Noah na wala ng mas mabuting kakampi pa at pumayag ang bata at tinanggap siyang nasa ilalim ng kanyang utos.
ngunit malinaw niyang sinabi na hindi niya kukonsintihin ang anumang pagtataksil. Habang nasa karwahe ay sinabi ni Noah na sa pagkakaroon kay Byron bilang nasasakupan, nagkaroon siya ng kalamangan at maaari siyang maging mas malakas at sa labas ay nagsimulang umulan at napansin ni Noah na ang dati niyang dobleng S na ranggo sa tubig ay bumababa ng isang S, kaya naghinala siyang may nangyaring hindi maganda sa Armelia. Agad niyang inutusan si Soy na dumiretso sila sa palasyo upang makita ang kanyang kamahalan. Pagdating nila ay sinabi ng hari na may kakaibang nangyayari nga sa Armelia, ngunit inamin niyang hinala pa lamang niya iyon batay sa ilang palatandaan. Maya-maya ay dumating ang isang sugo at ibinalita na sumiklab na ang isang pag-aalsa sa Armelia. Sa impormasyong ito ay tinanong ng hari si Noah kung gaano kalawak sa tingin niya ang saklaw nito at sa isip ni Noah na kahit bumababa ang kanyang ranggong tubig sa S, parang kalahati lamang iyon ng kanyang kapangyarihan dahil isa lang iyon sa maraming antas ng lakas niya. Kaya't sinabi niya sa hari na mukhang maliit lang ang pag-aalsa at kinumpirma ito ng hari. Dahil ayon sa mga ulat ay nasa 5,000 tao lamang ang sangkot at tinanong niya si Noah kung nais niyang pumunta upang masupol ang rebelyon sa sarili niyang teritoryo. Sumagot si Noah na imposible iyon dahil bata pa siya at wala siyang karanasan sa digmaan at hindi rin siya sigurado kung susundin siya ng mga sundalo, kaya kung magpapadala man ng prinsipe na mas mainam daw na isa sa kanyang mga kapatid ang ipadala. Nagulat ang hari na tinanggihan ni Noah ang pamumuno sa sitwasyong iyon, ngunit tinanggap pa rin niya ang desisyon at tinanong kung sino ang iminumungkahi niya at walang pag-alinlangan na binanggit ni Noah na si Henry. Tinanong ng hari kung bakit. Ipinaliwanag ni Noah na dahil sa laki ng sitwasyon at ang pinakaangkop ay isang direktang pag-atake at iyon ang specialty ni Henry, na siya ring pinakamaingat sa kanilang magkakapatid. Naunawaan ng hari ang mahusay na pagpili kaya't ipinatawag niya si Henry. Dumating si Henry Cavill at ito'y kamukha ng Superman na kilala natin. Pero dahil hindi ito ang kanyang universo at siya ay si Henry Ararat na nakita natin siyang kasama ang ating bida patungo sa lugar, tinanong ni Henry kung talagang palalagpasin ni Noah ang pagkakataon. Ipinapaalala niyang ang imperyo ay isang bansa ng mga mandirigma at ang pag-iipon ng mga tagumpay sa militar ay magbubukas ng maraming pinto. Ipinaliwanag ni Noah na masyadong biglaan ang lahat at hindi pa siya handa, at kahit mabuhay siya ay malamang na mamatay lang ang kanyang mga sundalo ng walang saysay. Kinilala ni Henry ang pagiging maingat ni Noah dahil ganoon din daw siya, ngunit bigla ay naramdaman ni Noah na may reaksyon si Leviathan at agad niyang iniutos na huminto ang karwahe. Tinanong ni Henry kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Noah na nag-react si Leviathan at sa kanyang isip na ang ibig sabihin nito ay siya mismo ang tunay na target. Ayaw niyang madamay ang kanyang kapatid kaya't mabilis siyang bumababa ng karwahe at kasabay nito, ilang mahiwagang bilog ng tubig ang lumitaw sa lupa at sinubukan na hulihin si Noah. Doon ay mga asasin ang lumitaw at pinapalibutan siya ngunit napapalaya ng ating munting bida ang sarili gamit ang kanyang mga shield. Iniutos ng isa sa mga asasin na patayin siya at sumugod sila, subalit kahit hindi ginagamit si Leviathan ay tinalo ni Noah ang mga ito sa isang hiwa lamang. Matapos mapabagsak ang mga kalaban ay lumapit si Henry upang tingnan ang mga katawan at ipinaliwanag niyang ayon sa mga ulat. Ang mga rebelde ay mga sundalong nakasakay sa kabayo subalit hindi niya inakalang may ganitong klase silang tauhan, nang hinayang siya na hindi niya sila may tanong. Pinapakalma siya ni Noah at ipinaliwanag na hindi niya sila pinatay at matapos niya silang pabagsakin, ginawa lang niyang walang malay ang mga ito gamit ang pananakot ni Leviathan at hiniling niya kay Henry na asikasuhin ang mga ito, at sa kanya tinanong kung sinabi ba ng mga ulat na mga sundalo sa kabayo ang mga rebelde. Dahil naaalala niyang halos walang produksyon ng mga kabayong pangmilitar ang Armelia, kinumpirma ito ni Henry at doon nagkaroon ng ideya si Noah at kinabukasan ay ipinatawag niya si Byron at tinanong kung may negosyo ba ito malapit sa Armelia. Kinumpirma ito ni Byron kaso bago magpatuloy ang usapan ay binalaan siya ni Noah na kung may kahit anong impormasyon na lumabas sa silid na iyon, papatayin niya siya at tinanggap ito ni Byron at pagkatapos ay ipinaalam ni Noah na may nagaganap na rebelyon sa Armelia. Ayon sa ulat ang pangunahing puwersa ng mga rebelde ay mga sundalong nakasakay sa kabayo. Ipinakita ni Noah ang isang malita at sinabing mayroon siyang 10,000 reins at nais niyang bilhin ang lahat ng pagkain para sa mga kabayo. Pumayag si Byron ngunit nagtanong ito kung paano naman ang pagkain ng mga sundalo. Ipinahayag ni Noah na huwag na niyang alalahanin iyon at ipinaliwanag niya na walang industriya ng butil ang Armelia at ayon sa kanyang kapatid na si Henry,
Malamang na binili ng mga rebelde ang kanilang mga kabayo mula sa ibang bansa at dagdag pa, may hangganan ang pagnanakaw ng pagkain mula sa mga magsasaka. Dito naunawaan ni Byron na kung bibili rin sila ng pagkain para sa mga sundalo, mauuwi iyon sa pagnanakaw at hindi na ito diretsahang sinabi ni Noah na sa seryosong tingin niya ay agad na naintindihan ni Byron ang plano. Kinilala niya ang tapang at talino ni Noah at pinuri ito bilang isang napakatalinong tao at pagkatapos nito, umalis si Byron at nangakong sisimulan agad ang gawain at nang sila na lang ang naiwan ay inisip ni Noah na sa paraang ito ay magiging mas madali ang laban ng kanyang kapatid, ang ating munting bida ay tunay na isang napakagaling na kuya. Kinabukasan ay humarap si Noah sa hari, sinabi ng kanyang kamahalan na napaamin na nila ang mga salarin kagabi at inamin ng mga ito na balak siyang i-kidnap ng mga rebelde, para gamitin bilang pananakot o kapalit at hindi masyadong kinwestiyon ng hari ang credibility ng impormasyong iyon, dahil masyado raw itong madaling nakuha. Dito ay kinilala ng hari ang katalinuhan ni Noah, ngunit sinabi rin niyang huwag siyang mag-alala dahil may paraan siya para malaman kung totoo ang mga sinabi ng mga salarin, gayunpaman bilang isang ama ay nakaramdam siya ng ginhawa dahil hindi nila nagawang makuha ang kanyang anak. Kung nangyari iyon ay siguradong malalagay sa mahirap na sitwasyon ang imperyo. Binanggit din ng hari ang estratehiya ng forage na ikinamangha ni Noah. Hindi niya inasahan na alam na agad ito ng hari kahit nakakautos lang niya nito ilang sandali lang ang nakalipas. Ipinaliwanag ng hari na kung iba raw ang nagutos ay malamang ay pinutol na lang ang supply ng pagkain ng kalaban para mamatay sila sa gutom, kahit ang Prinsipe Albert ay nagmungkahi na hayaan na lang mamatay sa gutom ang mga rebelde bilang parusa. Ngunit hindi nila naisip na sa halip ay sasakupan at loloobin ng mga rebelde ang mga nayon, kaya ang ginawa lang ng hari ay putulin ang supply ng pagkain ng mga kabayo. Inamin ng hari na hanga siya sa naging desisyon ni Noah. Dahil dito ay naisip ng hari na bigyan siya ng gantimpala at matapos mag-isip, iginiit niyang pahihintulutan niya si Noah na magdagdag ng espada at nabigla si Noah sa narinig. Ipinaliwanag na sa imperyo na isang bansang mandirigma at ang paggamit ng simbolong espada ng walang pahintulot ng emperador ay isang mabigat na krimen na maaaring mapaparusahan ng kamatayan, ngunit kung mismong hari ang magpapahintulot ay ito na ang pinakamataas na karangalang maaaring ibigay. Agad inutusan ng hari si Cruz na maglabas ng opisyal na kautusan at makalipas ang ilang sandali, nakipagkita si Noah kay Byron at ipinagbigay alam nito na kakaunti na lang ang forage na pwedeng ilipat, pero dahil kabisado niya ang mga ruta ng paghahatid ay naging madali pa rin ang gawain. May dala rin siyang impormasyon tungkol kay Kaf at ito ang pinuno ng mga rebelde. Ayon sa kanya si Kaf ay isang taong punong-puno ng galit at gagawin ang lahat para makamit ang kanyang layunin kaya't kahit pa medyo may katangahan ito, pinakiusapan niya si Noah na mag-ingat. Habang nag-uusap sila ay may dumating na isang kasambahay at sinabi na may isang lalaking malubha ang sugat sa pasukan at may dala raw itong agarang ulat. Agad pinapapunta si Noah sa lalaki at ipinakilala nito ang sarili bilang kapitan ng isang unit mula sa distrito ng Adora sa Armelia. Binalaan niya si Noah tungkol sa isang pag-aalsa sa Armelia at dahil hindi niya masuportahan ang kanyang nakatataas, nagdesisyon siyang tumakas at personal na magbigay ng babala. Nagpasalamat si Noah sa babala na kahit alam na naman niya ang impormasyong iyon, gayunpaman ay inutusan pa rin niya na gamutin ang mga sugat ng kapitan at bigyan ito ng 1,000 reins bilang gantimpala. Nagulat si Byron dito at nang sila na lang dalawa ay tinanong niya si Noah kung bakit niya ginawa iyon, dahil wala na namang silbi ang impormasyong ibinigay at inamin ni Noah na tama siya, pero ang katotohanan na isinusugal ng kapitan ang kanyang buhay para magbigay ng babala ay sapat na dahilan para gantimpalaan siya at sumang-ayon si Byron. Maya-maya habang nagbabasa si Noah sa kanyang opisina ay biglang pumasok si Soy at bumagsak sa sahig. Nilapitan siya ni Noah at tinanong kung ano ang nangyari at ipinakita ni Soy ang isang supot na may lamang 500 reins, sinabi na ibinigay iyon ng isang hindi kilalang lalaki. Ayon dito ay makukuha niya ang gantimpalang iyon kung mapapainom niya si Noah ng isang bote ng pampatulog. Inisip ng bata na balak siguro nilang ilagay iyon sa kanyang inumin para mawalan siya ng malay at dahil alam niyang ang mga rebelde ang may plano nito, tinanong niya si Soy kung bakit niya ito dinala sa kanya. Sumagot si Soy na ayaw lang talaga niyang ipagkanulo siya at nagpasalamat din siya sa tulong na ibinigay nito sa kanyang ina at sa kanilang nayon, ngunit umamin siyang umiiyak na pinagbantaan siya ng hindi kilalang lalaki na papatayin siya kapag hindi niya ginawa ang utos.
Pero dahil hindi niya kayang ipagkanulo si Noah ay dinala niya na lang ang mga barya at ang pampatulog. Hindi agad umiimik si Noah at sa halip ay nagsulat ng isang nota at pagkatapos nito, binigyan niya si Soy ng gantimpala. Sinabi niya na kung ang mga walang hiya ay sinubukan na bilhin ang kanyang pagtataksil sa halagang 500 rines, bilang isang mabuting Panginoon ay dadagdagan niya ito ng 1 zero pero huwag mag-alala, hindi sa kaliwa kundi sa kanan para mas malaki ang gantimpala sa kanyang katapatan. Sinabi ni Soy na hindi niya ito maaaring tanggapin pero pinilit ni Noah na kunin niya ito. Napaiyak si Soy sa pasasalamat sa kanyang kabutihang loob at pagkatapos nito, binanggit ni Noah na may kailangan siyang gawin ni Soy para sa kanya. Binanggit niya na inumin niya ang pampatulog at hiniling na ibigay ito kapag siya ay nawalan na ng malay. Kahit tumutol si Soy sa huli ay pumayag din siya at inutusan din siya ni Noah na magtago, dahil maaaring patahimikin siya ng mga kalaban at nag-alangan si Soy at tinanong kung ano ang balak niyang gawin. Ilang sandali pa ay nakita na lang natin si Noah na nagising sa isang kakaibang lugar. Narinig niyang pinag-uusapan ng mga bandido ang plano na saksakin siya gamit ang isang kakaibang maikling espada, ngunit dahil sinabi raw ni Ginoong Kaf na gamitin lamang iyon bilang huling paraan at nagpasya silang huwag muna siyang saktan. Matapos marinig ang lahat ay mabilis niyang inunawa ang sitwasyon at alam niyang nakagapos ang kanyang mga kamay at paa, kaya kinuha niya ang espadang itinago niya sa kanyang tainga at dahil hindi rin nila tinanggal ang kanyang singsing, ginamit niya ito para putulin ang mga tali. Napansin niyang nasa likuran siya ng isang karwahe at una sa lahat, hiniling niya kay Leviathan na ipakita sa kanya ang mga alaala at dito natin nakita na matapos siyang mawalan ng malay dahil sa pampatulog, pumasok ang mga bandido para itali siya. Nakaligtas si Soy at nakatakas sa oras at hindi na siya hinabol para hindi mahalata ng mga gwardya. Pagkatapos ay isinakay si Noah sa karwahe at dinala palayo at matapos malaman ang lahat, tumayo si Noah at hinarap ang mga bandido. Ang mga ito ay nagkakampo lang na parang walang nangyari at may isang bandido na nagtanong kung sinong tanga ang nagtali sa kanya ng mali. Walang takot na lumapit ang mga ito kay Noah at tinanong siya kung gusto niyang lumaban. Pinaalalahanan siyang ang kapatid niya ang nagligtas sa kanya noon pero ngayon ay mag-isa na lang siya. Ngunit sa isang iglap ay pinatahimik ni Noah ang madaldal na bandido gamit ang isang atake at nagulat ang lahat. Giit ni Noah na sayang lang ang oras nila dahil hinayaan niyang madukot siya sa pag-asang may makukuhang mahalagang impormasyon, pero mga karaniwang tauhan lang pala sila. Galit na galit at naglabasan ng espada ang lahat at sumugod sa kanya. Hindi na nagtitimpi si Noah at isa-isang pinapabagsak ang mga ito hanggang sa maubos silang lahat at doon dumating si Soy kasama ang mga gwardya. Tinanong siya ni Noah kung bakit siya bumalik na kahit sinabi niyang magtago siya. Sagot ni Soy ay nag-alala lang siya kaya dumating siya kung sakali ngunit ngayon ay nagulat siyang nakita niyang kaya pala ni Noah ang lahat mag-isa. Hiniling ni Noah sa pinunong kabalyero na asikasuhin ang mga bandido. Dahil mga kasabwat din ang mga ito ng mga nauna pero habang binubuhat ng isang sundalo ang isang bangkay, may isang espada na nahulog sa lupa. Aabutin na sana ito ng sundalo pero pinigilan siya ni Noah at inutusan ang lahat na umatras at sa tulong ni Leviathan, nakita niya ang miasma na galing sa sumpa na lumalabas mula sa loob ng espada. Agad niyang nakilala na ito ay isang sinumpang espada kung saan nananatili ang galit ng panday na gumawa nito. Naging tahimik ang lahat at naghintay sa gagawin ni Noah at kinausap niya si Leviathan at tinanong kung may magagawa ito. Sumagot ang espada sa pamamagitan ng pagliwanag at pagbibitaw ng lahat ng naipong madilim na miasma patungo sa isang malayong lugar. Tumatagos ito sa mga ulap at lumipad sa langit at umabot pa sa kalawakan at sa loob lamang ng ilang segundo. Narating nito ang destinasyon nito at tinamaan ang noo ng taong gumawa ng espada na siya ring pinuno ng mga rebelde at sa ganitong paraan, madaling napatay si Ginoong Kaf. Kinabukasan ay muling nakipagkita si Noah sa hari at muli siyang pinuri ng hari sa kanyang nagawa at tinanong kung ginamit ba niya ang kanyang espada para sa tagumpay na iyon. Kinumpirma ito ni Noah at ipinaliwanag na ginamit niya ang galit na nasa maikling espada bilang palatandaan, at itinuro ang may-ari nito gamit ang isang malayuang atake ni Leviathan. Pagkatapos ng kamatayan nito at agad na napigil ang rebelyon sa Armelia sa tulong ni Henry at doon nagtapos ang problema, makikita natin si Noah na nasa isang opisyal na pagpupulong kasama ang hari at ang iba pang maharlika ng kaharian upang talakayin ang mga sangkot sa rebelyon. Dahil sa init ng ulo, inutusan ng hari na maghanda ng mga baka at kabayo at idineklara na ipapahila-hila at papatayin ang lahat ng may sala at pinuri siya ng lahat sa kanyang desisyon.
ngunit si Noah na may lakas ng loob ay agad na tumutol at natahimik ang buong bulwagan. Hiniling ng hari ang kanyang paliwanag at agad ipinaliwanag ni Noah na ang parusa ay dapat sumunod sa batas at ayon sa batas, ang pinuno ay papatawan ng parusang kamatayan habang ang mga kamag-anak at kasabwat ay ikukulong. Ang iba naman ay pupugutan ng ulo ayon sa antas ng kanilang pagkakasangkot, dagdag pa niya na bagamat karaniwang ginagamit ang salitang pagpirapiraso ay hindi ito nakasaad sa batas ng imperyo. Sinabi ng hari na nilapastangan nila ang kanyang dangal at maingat na ipinaliwanag ni Noah na kung lumalabag ang emperador sa batas, guguho ang kaayusan ng lipunan kaya't magalang niyang hiniling na muling pag-isipan ito ng hari. Matapos pakinggan ang kanyang mga argumento ay inamin ng hari ang kanyang pagkakamali at pinasalamatan si Noah sa pagtutuwid sa kanya. Nagulat ang lahat sa naging pasya ngunit sinabi ng hari na hindi siya masisiyahan sa magaan na parusa. Ipatutupad niya ang pinakamabigat na parusang pinahihintulutan ng batas at nang walang bawas at tinanong si Noah kung sang-ayon siya. Sumagot si Noah na wala siyang pagtutol at sa gayon, ipinagkatiwala ng hari ang usapin sa punong ministro. Nanatiling namangha ang mga naroon sa tapang ni Noah na ituwid ang mismong emperador, lalo na't isa pa lamang siyang bata at hindi man lang natitinag at tinawag nila siyang isang henyo na ipinadala ng langit, isang tunay na prodigy. Tumayo ang hari upang pasalamatan si Noah sa pagpigil sa kanya na dungisan ang kanyang pangalan, bilang gantimpala ay sinabi niyang bibigyan niya si Noah ng isang titulo at bagamat maaaring magbigay ng payo ang alinman sa kanyang mga anak, ang pagkakaroon ng tamang paghatol ay isang bihirang birtod. Upang makilala ng lahat ang karunungan ni Noah ay ipinagkaloob niya rito ang titulong pantas, namangha ang lahat sa titulong ito at nagpasalamat si Noah sa kanyang ama dahil malaking karangalan ito para sa kanya. Binanggit ng hari na sana ay ipinanganak siya ilang taon ng mas maaga, ngunit binaliwala ito ng mga tao at patuloy na pinuri ang matalino na prinsipe, gayunpaman ay ipinagdasal pa rin nila ang mahabang buhay ni Noah. Tinanong ng hari kung napili na niya ang mga pamamaraang gagamitin sa mga susunod na pagpili. Sumagot si Noah na may naisip na siya at ipapakita niya ito sa ibang pagkakataon at makalipas ang ilang oras, makikita si Noah na umiinom ng tsaa at napapalibutan ng 4 na katulong na may hawak na mga timba ng tubig. Nasa harap niya ang hari at hiniling ni Noah na buhusan siya ng tubig. Agad na umaandar ang kanyang singsing at tinatakpan siya kaya ni isang patak ay hindi siya nabasa at ipinaliwanag ng hari na iyon ang paraan ni Noah sa pagpili, hahayaan niyang atakihin siya at magpapas siya batay sa kung gaano sila kahanga-hanga. Hindi nagulat ang hari sa kanyang pamamaraan at sa ganitong paraan, hindi siya masyadong mapagod at kakayanin niyang tiisin ang buong proseso, kahit may panganib na may makabasag ng kanyang depensa pero handa si Noah na tanggapin ang panganib na iyon. Ibinunyag din niya na handa siya sakaling may humarap na napakalakas na kalaban, namangha ang hari at napangiti sa tapang ng kanyang anak na tunay na karapat-dapat sa titulong pantas na prinsipe. Kalaunan ay makikita ang hari kasama ang punong ministro, binanggit nito ang sandaling sinabi ng hari na sana ay ipinanganak ka ng mas maaga at tinanong kung hindi ba siya lumalagpas. Ngumiti lamang ang hari at ipinaliwanag na walang masama sa payo ng kanyang anak, lalo na't natalo nito ang kalaban ng hindi man lang humakbang sa larangan ng digmaan, kahit pa ito ay isang bagay na hindi pa nangyayari noon. Dagdag pa niya na gaya ng inaasahan niya at ang espada ni Noah ay may nakakatakot na kapangyarihan, tinawag niya ang alalay na si Cruz at inutusan itong dalhin iyon at ipinaliwanag ng hari na ayon sa alamat ay hindi dapat sirain ang tunay na selyo ni Leviathan, ngunit naniniwala siyang baka hindi ito magawa at malaki ang tiwala ng hari rito. Dumating ang araw ng pagsusulit at sinalubong ng mga trumpet ang mga kalahok at isa-isa silang pumapasok hanggang umabot sa bilang na 20, ikinwento na ang pagpili ng mga kabalyero ang pinakamahalagang kaganapan ng taon sa imperyo. Dahil ang pangalang Mais ay nagmula sa isang sinaunang salita na ang ibig sabihin ay mandirigma, kaya ang imperyong Mais ay isang bansang isinilang mula sa mga mandirigma at dahil dito, ang lakas militar ang tanging paraan para umangat sa sariling pagsisikap at ang seleksyon na ito ang magpapasya sa kapalaran ng mga sasali. Maraming mamamayan ang naaakit sa pagsusulit pero ang taong ito ay kakaiba sa kasaysayan dahil isa sa mga prinsipe ang magiging tagasuri, kaya naman napakaraming tao ang nagtipon sa lugar kahit masilayan lang siya sandali. Makikita ang isang malakas na lalaki na umatake para subukan ang kapalaran niya, pero tumalbog lang ang espada niya sa kalasag at inulit niya ang pag-atake ng mas malakas, pero nauwi lang ito sa pagkabali ng espada.
Hindi makapaniwala ang mga manunood dahil hanggang ngayon ay wala pang kahit sinong nakasugat man lang sa prinsipe. Mula sa itaas ay nakita ng hari kung gaano kasabik ang mga tao pero mas mahalaga sa kanya ang resulta. Ang layunin ng event ay makahanap ng talento at sabik siyang makilala ang hindi pa napipili. Umabot sila sa bilang na 152 at ang lalaking ito ay gumamit ng fire magic at buong lakas siyang umatake. Nagbitaw siya ng napakalakas na atake na halos maubos ang lakas niya. Pero kahit iyon ay hindi man lang nakaistorbo sa pag-inom ng tsaa ni Noah. Napansin ng bata na palapit na ang gabi at hanggang ngayon ay wala pang pumapasa sa inaasahan. Sa sandaling iyon ay dumating ang isang babaeng aplikante at siya ay blondie at sa simula ay kinakabahan siya, pero nang bunutin niya ang espada naging seryoso ang mukha niya. Hindi ito inaasahan ni Noah at nang umatake ang babae ay tinatakpan ng kalasag ang atake. Pero nagawa niyang itarak ang espada at itulak hanggang sa masira ang kalasag at nanlaki ang mga mata ni Noah, pero bahagyang lumilihis ang espada. Namangha ang buong madla at humingi ng paumanhin ang babae pero agad siyang hinawakan dahil nasugatan niya ang prinsipe, gayunpaman ay iniutos ni Noah na pakakawalan siya at lumapit siya at tinanong ang pangalan nito. Ipinakilala ng blondie ang sarili bilang Shirley Grants at malinaw na pumasa siya sa pagsubok dahil ang tanging patakaran ay sirain ang kalasag kahit anong mangyari. Pagkatapos nito ay pumunta sila sa palasyo at tinanong siya tungkol sa napakaganda niyang baluti. Sinabi ni Shirley na minana iyon sa kanilang pamilya mula pa sa mga naunang henerasyon, pero tinanong din niya kung may parusa ba siyang matatanggap sa nangyari kanina. Ipinapaalala sa kanya ni Noah na aksidente lang ang pananakit at hindi iyon krimen o kasalanan dahil siya mismo ang nagutos na umatake. Pagkatapos ay pinapatayo niya si Shirley at inutusan na saksakin siya muli at ipinapaalala niya na bilang isang kabalyero, kailangan niyang sumunod sa utos at hinawakan ni Shirley ang espada at nagbigay ng utos si Noah. Nang umatake siya ay lumikha ang singsing ni Noah ng mas matibay na kalasag at doon naintindihan ng blondie ang lahat. Malinaw na kung gusto talagang ipagtanggol ni Noah ang sarili niya at nagawa niya iyon at kung nasugatan man siya, iyon ay dahil pinahintulutan niya. Ipinapaalala ni Noah na ang tungkulin ng isang kabalyero ay ang sumunod sa utos, sinusubok niya ang katapatan sa kanyang mga kautusan dahil ang taong nagpipigil dahil sa takot sa kanyang katayuan ay wala siyang silbi. Sa halip ay seryoso siyang inatake ni Shirley mula pa kanina at muli pa na kahit matapos siyang nasugatan. Dahil dito ay itinuring niya si Shirley bilang isang taong may talento at hinangaan ni Shirley ang kanyang determinasyon at napaluhod, nanunumpa ng walang hanggang katapatan kay Prinsipe Noah. Para sa ating munting bida ay parang eksena ito mula sa isang dula at hindi iyon opisyal na saludo, pero naintindihan niya ang damdamin ni Shirley at nang tingnan niya ang kanyang mga estadistika, napansin niyang kay Shirley ang pinakamalaking tumaas ang kanyang mga parametro sa lahat. Bigla namang lumitaw si Soy kasama niya sa silid si Goodcroy at ito ang doktor ng imperial na korte. Ginagamot niya ang mga sugat ni Noah bagay na ikinagulat ni Shirley dahil sa kanilang nayon ay walang mga doktor at ang tanging magagawa nila ay ipaubaya sa isang matanda ang pagdarasal o ang paglilinis ng pinagmulan ng sakit. Ikinalungkot ito ni Noah kaya't agad niyang inutusan si Shirley na dalhin mula sa kanilang nayon ang mga pinakamatalino at pinakamasisipag na bata para maging mga alagad ni Goodcroy. Ibinigay niya ito bilang gawain sa doktor na tinanggap naman ito ng may malaking karangalan. Nang marinig ito ay nagpasalamat si Shirley at yumukod, pero hindi siya sinisita kahit na ang isang kabalyero ay hindi dapat gumagawa noon at pagkatapos nito, tahimik na siyang umalis sa lugar. Kinabukasan nagpalit ng damit si Shirley at lumabas ng kanyang silid at pagbaba niya ng hagdan. Nakasalubong niya si Soy at tinanong siya nito kung nakatulog ba siya ng maayos at sumagot si Shirley na hindi masyado dahil hindi pa siya sanay sa silid, pero aminado siyang napakaluhong tirahan iyon para sa mga tagapaglingkod ng prinsipe. Magkasama silang naglakad habang nagkukwentuhan at maya-maya, nadatnan nila ang ibang mga katulong na nag-uusap tungkol sa isang paksa kaya't tinanong nila si Reyna kung ano ang pinag-uusapan. Sumagot si Reyna na iniisip lang nila kung anong klaseng babae ang mapang-asawa ng batang si Noah. Kinuwestiyon ito ni Shirley dahil 6 na taong gulang pa lang si Noah at tinawag naman siyang inosente ng iba at sinabing ang ibang mga prinsipe ay ikinasal na bago pa man umabot sa hustong edad na 15, itinuring ito ni Soy bilang kawalan ng respeto pero isang katulong na tahimik na umiinom ng tsaa ang nagsabing ipinapakita lang nito kung gaano kasikat si Noah.
Hindi raw biro na dumarami ang mga kafe sa tapat ng mansyon kung saan naghihintay ang magaganda at mababait na babae na mapansin sila ni Lord Noah o kaya ay mas higit pa roon, dahil dito ay tinanong ni Reyna si Soy kung gusto rin ba niya si Noah. Namula si Soy at sinabing sapat na sa kanya ang makapaglingkod sa Panginoon, saka nagpaalam na may iba pa siyang kailangang gawin at pagkatapos nito ay makikitang kasama ni Shirley si Noah sa opisina. Tinanggap ni Noah ang ulat ni Rowan tungkol sa paraan ng seleksyon at kung gaano kataas ang antas ng mga bagong aplikante ngayong taon. Pagkatapos nito ay hiniling ni Noah kay Shirley na samahan siya hanggang sa entrada at agad naman itong sumunod. Nang paalis na si Rowan ay napaluhod si Shirley at nagpasalamat sa pagdating nito. Nagulat si Rowan at sinabing huwag na siyang maging formal dahil pareho na silang mga kabalyero, at malamang daw ay inutusan siya ni Noah na samahan siya para may matutunan na kahit pa medyo matalino si Noah. Bago umalis ay binigyan niya si Shirley ng payo na huwag niyang ipagkakanulo si Noah, at tinanggap ito ni Shirley na nangangakong magiging tapat siya. Pagsapit ng gabi ay nag-organisa si Noah ng isang salo-salo na may kantang inawit ni Alice Che. Isa-isa silang lumalapit upang magbigay galang at gaya ng dati ay binati ni Byron si Noah sa tagumpay ng seleksyon ng mga kabalyero. Hiniling ni Noah na huwag siyang maging formal at mas mabuting mag-enjoy na lang sa handaan na inihanda niya para sa lahat. Bago umalis si Byron ay ipinahayag niya na ang mga naroon ay pawang mga mangangalakal na may koneksyon sa kanilang angkan, kaya't pwedeng mapapalalim ni Byron ang ugnayan sa kanila. Naunawaan ito ni Byron at sa sandaling iyon ay natapos ang kanta. Pumalakpak ang lahat para kay Alice Che na ikinatuwa niya at pati na rin ni Noah at maya-maya ay lumitaw si Soy at tinanong kung ano ang nangyari. May dala siyang liham at sinabi niyang hindi siya sigurado kung dapat niya itong ibibigay pero ito ay para kay Noah. Nakilala ng bata ang pulang selyo sa sobrang ngunit walang nakasulat kung sino ang nagpadala. Sinabi ni Soy na ayon sa bantay ay tumakas ang mensahero matapos ihatid ang liham, kaya siya na ang nagdala nito dahil maaaring ito ay confidential. Binanggit ni Noah na tama ang ginawa niya at binuksan ang liham at sa sandaling iyon, naging alerto ang mga babae pati ang espada niya pero pinapakalma sila ni Noah at pagkabasa niya ng liham, nalaman niyang may binabalak ang mga natitirang rebelde sa Armelia. Dahil dito ay napag-isip ni Noah na ang nagpadala ng liham ay may nagkunwaring pumasok doon para mag-imbestiga, at inisip niyang ito ang sundalong dumating noon para magbabala tungkol sa rebelyon sa Armelia. Naalala ni Zoe na parang labis na humahanga ang kabalyerong iyon kay Noah. Pakiramdam ng binata ay alam na ni Noah ang tungkol sa rebelyon noon pa man, pero pinakinggan pa rin niya ang lahat ng sinabi ng binata nang hindi nagsasalita at inisip ni Shirley na ginagawa iyon ng sundalo para suklian ang kabutihan ni Noah, na para sa kanya ay kahanga-hanga dahil sobra ang katapatan nito. Ngunit ipinaliwanag ni Noah na masama ito dahil napakadelikado ang magkunwaring spy ng walang sapat na training, dahil kapag nahuli ay siguradong papatayin at naalala niya na naroon pa ang kapatid niyang si Henry, kaya magpapadala siya ng mensahero para pigilan ang spy. Makalipas ang ilang araw ay dumating ang sagot na liham at binasa ito ni Noah at lalo siyang nabahala. Tinanong siya ni Soy kung may balita at ipinaliwanag ni Noah na nangyari ang kinatatakutan niya, nahuli ang spy at pinapahirapan. Nang umamin ito ay naging sobrang brutal ang ginawa sa kanya at nailigtas siya ng unit ng kapatid ni Noah, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagising at sinisi ni Noah ang sarili dahil kung nalaman niya lang agad ay napigilan sana niya ito. Naalala niya ang turo ng kanyang ama na ang impormasyon ay isang sandata, kaya inutusan niya si Soy na makipag-ugnayan sa Armelia at gawin ang lahat para mabuhay ang lalaking iyon at para kay Noah. Hindi kailanman sulit isakripisyo ang isang tapat na kabalyero para lang sa isang impormasyon. Makalipas ang ilang araw ay nagpunta sina Noah at Shirley sa palengke at namangha si Shirley, pero binanggit ni Noah na huwag magpalibang dahil may bibilhin sila at magpapasalamat din sa tulong ni Henry. Dumating sila sa tindahan ni Alan at ang parehong taong nagbigay ng singsing, maraming alahas at kayamanan sa tindahan pero may napansin si Noah na parang simpleng bato at namangha ang tindero sa talas ng kanyang pakiramdam at ipinapahubad ang tela na nakabalot, na naglalantad ng isang estatwang salamin ng Diyosa. Sinabi ng tindero na ito ang ikalawang estatwa sa buong mundo, hindi nag-atubili si Noah at nagpasya siyang bilhin ito at tinanong niya kung sapat na ang 10,000 at kinumpirma iyon ng tindero, kaya natuloy ang bentahan. Sa sandaling iyon ay dumating din si Oscar at nang makita ang estatwa ay nakilala niyang gawa ito ni Lindsay,
Tinanong siya ni Noah kung nasaan ang isa pa at sinabi ni Oscar na nasa kanya iyon at pagkarinig nito, biglang sinira ni Noah ang estatwa. Natakot ang tindero pero pinapakalma siya ni Noah at binigyan ng dagdag na bayad at hiniling na ikalat ang balita na lumabas ang ikalawang estatwa pero ito ay nasira. Sinabi ni Oscar na dahil dito ay tataas ang halaga ng hawak niyang estatwa dahil ito na lang ang natitira. Ipinapaalala ni Noah na ang mga kayamanan ay napupunta sa kung sino ang unang makakuha at kahit naaawa siya kay Lindsay, ayos na sa kanya kung tumaas ang halaga ng pag-aari ni Oscar at dito ay kinilala ni Oscar ang talino ni Noah kahit sa murang edad nito. Dahil kahit siya ay hindi makakapag-isip ng ganoon noong 6 na taong gulang pa lang siya, at nagawa lang niya iyon noong siya ay tumanda at nagkaroon ng sariling lupain at matapos nito, bago umalis ay sinabi ni Noah sa tindero na pipili pa siya ng isa pang regalo. Binanggit ng tindero na siguradong may iba pa siyang magugustuhan at lumipas ang buong araw at gabi na, sa pag-uwi ay napansin ni Noah na tila nag-iisip si Shirley at tinanong kung ano ang problema, sumagot siya na patuloy pa rin siyang namamangha dahil simula nang maglingkod siya kay Noah ay palagi siyang may bagong natututuhan. Kahit ngayon bagamat naintindihan niya ang dahilan ni Noah, pakiramdam niya ay sobra ang pagsira ng isang kayamanan at nilinaw ni Noah na isa lang iyong bagay at wala ng iba, dahil para sa kanya ang tunay na kayamanan ay ang mga tao, ang mga nanunumpa ng katapatan at nananatiling tapat kahit sa gitna ng paghihirap. Labis na namangha si Shirley sa mga salitang iyon at idinagdag ni Noah na isa rin siya sa mga kayamanan niya, dahil sa mga nakaraang araw ay marami na siyang natutunan tungkol sa kanya at muli na namang namangha si Shirley sa paraan ng pag-iisip ni Noah. Nawala ang lahat ng pagdududa niya at buong paniniwala niyang binanggit na para siyang isang haring galing sa isang dula, habang tumatakbo sa tabi niya ay nangako siyang susunod sa kanya habang buhay, tumanggo lang ang bata at sa isip niya ay nais lang niyang magkaroon pa ng mas maraming kayamanan kapag siya ay tumanda at bumalik na sa sariling lupain. Lumipas ang 6 na mahabang taon ay lumaki na si Noah at 12 taong gulang na, pinagpaalaman siya ng lahat ng mga kasambahay habang papunta siya sa entrada ng mansyon kasama sina Soy at Shirley at Oo, kitang-kita na malaki na ang ikinabago niya. Sa bagong araw na ito ay nag-aalmusal sila gaya ng nakasanayan, subalit napansin niya na ang bagong kasambahay na si Gigi ay tila may iniintinding problema at ipinaliwanag nito ang dahilan. 3 araw na ang lumipas ngunit patuloy pa ring dumarating ang mga regalo para sa kanyang kaarawan. Sinabi niya na normal lang iyon at dagdag pa ng babaeng may asol na buhok na noong nakaraang taon ay umabot pa ng 1 buong linggo ang pagdating ng mga regalo, bagay na ikinagulat ni Gigi pero ipinaliwanag ni Noah na hindi lang basta pagtanggap ng regalo ang ginagawa, kundi kailangang itatala ang bawat detalye at iyon ay kumakain ng maraming oras. Gayunpaman ay kinilala niya na maayos ang ginagawa ni Evelyn, wala nang ibang sinabi at tumayo ang ating bida at nagtungo sa ibang lugar at sa bahaging ito, ikinwento na bilang pagkilala sa kanyang mga nagawa ay itinalaga siya ng emperador sa ministro ng ugnayang militar na namamahala sa hukbong imperial. Nakita natin siyang makikipagkita sa ministro na kapatid pala niya na si Henry at magalang niyang tinanong kung ano ang dahilan ng kanyang pagpapatawag. Binanggit ni Henry na nais niyang malaman ang opinyon niya tungkol sa isang usapin, itinuro niya ang lalaking nasa tabi niya na ang pangalan ay Rice. Ipinaliwanag niya na itinalaga ito ng emperador bilang pinuno ng isang hukbo at inutusan na lipulin ang rebelyon sa timog na hangganan. Tiningnan ni Noah ang lalaki at kinilala ang kanyang kakayahan sa larangan ng digmaan dahil sa husay nito sa estratehiyang militar, pero agad na dumiretso si Noah sa punto. Tinanong niya si Rice kung ilang sundalo ang hawak niya at nagulat ang lalaki at umiwas sa pagsagot. Medyo nagalit si Henry at namagitan ay hinihinging sabihin ni Rice kung ano ang itinatago nito, dahil wala na siyang takas ay lumuluhod ang lalaki at humingi ng tawad. Pinapakalma ni Noah si Henry, ipinaliwanag niya na ang budget na ibinibigay ng Ministry of Finance sa hukbo ay base sa bilang ng sundalo, kaya karaniwan ng nirehistro bilang sundalo ang mga mangangalakal o karaniwang manggagawa upang tumaas ang budget at mapanatili ang sobrang pera. Muling humingi ng tawad si Rice at muntik nang masaktan ni Henry ang lalaki, ngunit pinigilan siya ni Noah at pinoprotektahan si Rice at binabanggit na tungkulin ng isang general na paramihin ang bilang ng hukbo kaya't hindi niya ito sisisihin. Nagulat si Rice at itinaas ang kanyang ulo. Dagdag pa ni Noah na karaniwan ay walang problema ito, dahil ang mga numero ay nagsisilbing paraan ng pananakot sa kalaban at sumang-ayon si Henry, pero sinabi ni Noah na iba ang sitwasyon ngayon dahil iniutos ng emperador na wasakin ng tuluyan ang mga kaaway,
kaya kailangan nilang malaman ang tunay na bilang. Dito ay inamin ni Rice na mayroon lamang siyang 2,000 tauhan at matapos marinig ito, inutusan siya ni Noah na abutin ang bilang na iyon at humarap siya kay Henry at humingi ng papel at pluma, at pinayagan siyang gamitin ang mga ito. Sumulat si Noah ng liham sa Ministry of Finance na humihiling ng pondo para sa karagdagang 2,000 sundalo bilang gastusin at mga hindi inaasahang pangangailangan. Inutusan niya si Rice na ihatid ito at pinapangakuan siyang maaaring manatili sa kanya ang pera sa isang kondisyon at iyon ay hindi tatanggap si Noah ng kahit anong pagkatalo. Dahil sa matinding takot ay agad pumayag si Rice at nangakong tuparin niya ang kanyang tungkulin. Nang makita ito ay kinilala ni Henry ang kakayahan ni Noah sa paghawak ng ganitong mga sitwasyon. Pagsapit ng hapon ay nakita silang papunta sa kanilang mga karwahe. Sinamantala ni Henry ang pagkakataon at tinanong kung nakaranas na ba siyang lumaban sa tunay na digmaan. Kinumpirma ni Noah na hindi pa at ipinaliwanag na ito ay dahil sa mga patakaran ng pamilyang imperial, dahil maraming anak ng pamilya ang namamatay ng maaga. Opisyal na sinasabing ito ay dulot ng sakit ngunit marami ang naghihinala na sila ay nilalason dahil sa agawan ng kapangyarihan. Sa anumang kaso ay sagrado ang buhay ng isang tagapagmana kaya't hindi maaaring sumabak sa digmaan ang mga prinsipe ng walang utos ng emperador hanggang sila ay ganap na lumaki. Ipinapaalala ni Henry na 12 taong gulang na siya at kapag nagkaroon siya ng karanasan sa labanan, mas umaangat ang kanyang prestigious bago niya tuluyang pamahalaan ang kanyang mga lupain at sinabi ni Noah na balak niyang pumunta sa digmaan sa oras na pahintulutan siya ng hari. At dagdag pa niya na kung si Levi at ang kasama niya ay hindi siya magkakaroon ng gaanong problema. Tinanong siya ni Henry kung kailan ang una niyang laban kaso bago pa makasagot ang kapatid, biglang huminto ang karwahe dahil may isang batang babae na malubhang sugatan ang lumitaw at humihingi ito ng tulong. Napansin ni Noah na may iba pang mga bata na tumatakbo palayo mula sa ilang lalaking marahas ang paghawak sa kanila. Paulit-ulit na sumisigaw ang bata na tulungan sila. Ngunit walang kumikilos hanggang sa bumababa si Noah mula sa karwahe at inutusan ang mga lalaki na bitawan ang bata at tinawag siya ng isa sa mga salarin na duwende at sinabing huwag siyang makialam, ngunit ipinaalala ni Noah ang batas at hiniling ang mga dokumento at rehistradong pangalan ng negosyong pinapatakbo nila. Idinagdag niya na ayon sa batas ay mabigat na krimen ang human trafficking ng walang rehistro. Hindi ito kinaya ng mga kriminal at sinubukan siyang pinatahimik pero agad na binunot ni Noah ang kanyang espada at pinabagsak ang mga basura, ginagawa silang hindi na makakalaban. Napakahusay ni Noah at pinuri ni Henry ang ginawa niya at namangha ang lahat sa husay niya sa espada. Lumapit si Noah sa mga bata at tinanong kung maayos lang sila at kung ibinebenta ba sila bilang mga alipin at dito umiyak ang batang babae at umamin na ibebenta nga sila. Maya-maya ay lumitaw ang isang matandang may masama na aura at nakangiti pa. Sinabi nito na isang karangalan na makilala ang matalino na prinsipe at ikinwento niya na nabubuhay siya sa pagbebenta ng mga kabataang tulad nila. Inamin na isa siya sa mga tauhan ni Gilbert at ito ang unang prinsipe. Agad na naunawaan ni Noah ang sitwasyon at napagtanto niyang ginagamit ng matanda ang pangalan ng nakatatandang kapatid bilang proteksyon. Uminit ang paligid ngunit iminungkahi ng matanda na ipagwalang bahala na lang ito para maiwasan ang gulo. Tinanong ni Noah si Henry kung kilala ba niya ang lalaki at sumagot si Henry na hindi, dahil dito sa isang tingin pa lang ni Noah ay pinabagsak niya ang matanda sa lupa at pagkatapos, humarap si Noah sa lahat at isinaad na ang mga lalaking ito ay nagpapanggap lamang na tauhan ng unang prinsipe. Maaaring malinlang nila ang iba pero hindi ang kanilang magkapatid. Unti-unting kumalma ang mga mamamayan at may isang kumikilala kay Noah bilang ang matalino na prinsipe, lalo na bilang tagapagtaguyod ng mga awit na si Alice. Iniutos ni Noah na arestuhin ang mga kriminal at dalhin sila sa unang prinsipe, dahil dinungisan nila ang pangalan ng kanyang kapatid sa harap ng publiko at tungkol naman sa mga bata, sinabi niyang dadalhin muna niya ang mga ito sa kanyang bahay. Pinuri ni Henry ang kanyang kapatid dahil maayos niyang nalutas ang lahat kahit wala siyang nagawa. Binanggit ni Noah na kung talagang tauhan sila ni Gilbert at hindi nila basta-basta maaaring patayin ang mga ito. Ngunit kung wala silang gagawin ay magmumukhang sangkot si Gilbert sa kalakalan ng alipin, sa pagpapakita ng mga impostor ang mga kriminal ay mapipilitan si Gilbert na siya mismo ang umaksyon laban sa kanila, bagay na ikinamangha ni Henry sa talino ng pamamaraan ni Noah. Pagsapit ng gabi ay nakita silang naghahapunan at lumapit ang mayordomo upang magsabi ng isang balita kay Noah. Matapos marinig ito ay ipinaalam niya kay Henry na nakatanggap siya ng mensahe mula kay Gilbert,
nagpasalamat ito sa kanila sa pagkakahuli sa mga kriminal. Ayon sa mensahe ay inimbestigahan ang mga ito at umamin na ginamit lang nila ang pangalan niya. Balak sana ni Gilbert na ipaubaya sila sa hustisya pero sa isang pagkakamali ay nagpakamatay ang mga ito. Nabigla sina Noah at Henry dahil pareho nilang pinahalagahan ang buhay at napaisip na kinailangan nilang isakripisyo ang mga tauhan. Dito ay walang duda si Noah na si Gilbert ang nasa likod ng sindikato ng human trafficking at sumang-ayon si Henry. Dahil matagal na niyang napapansin ang kakaibang hilig ni Gilbert sa pagbili ng mga tindahan at lupa ng walang malinaw na dahilan. Para kay Noah ay wala nang magagawa dahil kahit panganay si Gilbert subalit anak naman siya ng isang kandi, kaya hindi siya kailanman magiging emperador at dahil dito ay iniisip ni Noah na ibinubuhos ni Gilbert ang kanyang pagkadismaya sa mga negosyo at ari-arian bilang kapalit ng trono na hindi niya makukuha. Muling namangha si Henry sa talas ng pag-iisip ni Noah at inamin din niya na nakakadiri ang usaping iyon, ngunit kahit papaano ay gumagaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos ng usapan ay ipinatawag ni Noah ang mga batang kanyang nailigtas at sa harap ng 5 bata, sinabi niya na mula ngayon ay malaya na sila at walang sino man ang maaaring magbenta sa kanila at nagtinginan ang mga bata, dahil hindi nila alam kung ano ang gagawin bilang mga malaya. Ibinunyag nila na ibinente sila ng kanilang mga magulang, ang iba ay para bayaran ang utang sa sugal at ang iba naman ay para sa isang taong ani. Naunawaan ni Noah na hindi na sila maaaring bumalik sa kanilang mga tahanan, dahil ibebenta lamang silang muli. Kaya iniutos niya na bigyan sila ng matitirhan at trabaho at edukasyon para sa mga gustong mag-aral. Nagulat ang mga bata at may isang nagtanong kung bibilhin ba niya sila bilang mga alipin at mariing tumanggi si Noah. At ipinapaalala na sila ay malaya at maaari silang umalis anumang oras kung nanaisin nila, ngunit iisa lamang ang hindi niya kailanman patatawarin at ito ang pagtataksil. Hindi lubos na naunawaan ng mga bata ang ibig niyang sabihin kaya't nanatili silang tahimik. Si Dylan bilang isang mabuting mayordomo ay inirekomenda na magpasalamat sila kaya't ginawa iyon ng mga bata at tuluyan ng umalis. Pagkatapos nito ay nakipagkita si Noah sa kasambahay na si Evely at inilagay ang isang sobre sa ibabaw ng mesa. Tinanong ni Evely kung ano iyon at ipinaliwanag ni Noah na sa loob nito ay isang appointment bilang bagong gobernador sa isang maliit na lugar sa Armelia. Nabigla si Evely nang marinig ito. Ipinaliwanag dito na ang posisyon ng gobernador ay may malaking responsibilidad, kaya't para sa isang kasambahay ng mataas na maharlika ito ay napakalaking promosyon at binanggit din na dahil napakalawak ng mga lupain na ibinibigay ng emperador sa mga prinsipe, karaniwan silang nagtatalaga ng mga gobernador upang pamahalaan ang mga lupain sa kanilang pangalan. Matapos ang paliwanag ay sinabi ni Noah kay Evely na siya ang pinakaangkop para sa posisyon, gayunpaman ay inamin ni Evely na ang tanging nais niya ay maglingkod kay Noah, sa halip na umalis at umangat sa posisyon. Giit ni Noah na alam niya iyon subalit kinikilala niya ang malaking potensyal ni Evely, kaya kung magiging maayos ang kanyang trabaho bilang gobernador, ibig sabihin ay may mahusay siyang mata sa pagpili ng tao. Dahil dito ay hiniling ni Noah na lumabas siya at magtrabaho para sa kanya at sa wakas, naunawaan ni Evely ang kahilingan at nangakong ibibigay ang kanyang buong makakaya at nang sila na lang dalawa, pinuri ni Shirley si Noah at itinuring siyang mas mahusay kaysa sa unang prinsipe. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng higit pa pinigilan siya ni Noah, sinasabing may mga bagay na mas mabuting hindi sinasabi ng malakas at pagkasabi nito ay umalis siya sa lugar at matapos ang maikling pagpupulong na ito, nakipagkita si Noah sa emperador sa isang pagdinig upang pag-usapan ang nangyari tungkol sa kalakalan ng mga alipin. Kaso ipinaalam ng emperador na alam na niya ang lahat ng bagay na ikinagulat ni Noah. Dito niya nakilala ang katalinuhan ni Gilbert dahil siya mismo ang unang nagulat ng lahat sa emperador, kaya magmumukha siyang walang dapat ikakahiya. Pagkatapos nito ay tinawag ng hari ang mga bastos na bandido at tinanong si Noah kung ano ang parusa sa ilegal na kalakalan ng alipin. Ipinaliwanag ni Noah na para sa pinuno ang parusa ay pagputol ng dominanteng braso, habang para sa iba ay sapilitang serbisyo militar. Kinumpirma ito ng punong ministro at ipinagmamalaki ng hari ang talino ng kanyang anak at tinanong kung ligtas ba siya, dahil alam niyang sinubukan siyang patayin ng mga bandido at mapagkumbabang sumagot si Noah na buti na lang ay dala niya si Leviathan, kaya nakaya niyang ipagtanggol ang sarili at gumanti. Nagbiro ang hari na kung si Noah ang usapan ay hindi na kailangang itanong pa at dagdag pa na kung siya mismo ang inatake. Tiyak na bugbugin siya ng mga tao kahit pa siya ang hari at sumabay sa biro ang ministro.
sinabing ang ganitong krimen ay may parusang kamatayan. Natawa ang lahat ngunit seryosong sinabi ni Noah na hindi iyon totoo, dahil ayon sa batas kung hindi alam ng umaatake ang tunay na pagkakakilanlan ng kanyang kamahalan o kung ang hari ay hindi nagpakilala habang naka-inkognito, hindi ito maituturing na krimen laban sa hari at ordinaryong pananakit lamang ang kaso. Nagulat ang lahat at itinuring siyang isang mahusay na tagapagtanggol ng batas, gayunpaman ang usapin ng paggalang sa emperador ay napakasensitibo. Napaisip si Noah kung tama ba ang kanyang sinabi dahil kahit biro lamang iyon ang pagsasabi ng katotohanan ay tama, ngunit ang ipahiya ang punong ministro ay hindi rin mabuti. Isinasaalang-alang na sana niyang humingi ng paumanhin ngunit biglang tumawa ang hari, sinabing nanalo ang ministro sa pastahan at inamin ng ministro na siya ang nagkamali. Hindi naintindihan ni Noah ang nangyayari. Kaya ipinaliwanag ng hari na isa lamang iyong pusta sa pagitan nila ng punong ministro upang subukan kung kaya ni Noah na ipagtanggol ang batas kahit sino pa ang kaharap niya, kahit ang mismong kanyang kamahalan at alam na niya na hindi siya gaanong bihasa sa mga usaping legal. Pero nais lamang niyang makasiguro dahil kung hindi pa sapat ang kanyang titulong matalino na prinsipe, ang pinakamakapangyarihang espada na isang automatikong kalasag, pagiging negosyante at abogado mula ngayon ay gagawin pa siyang ministro ng hustisya. Nang marinig ito ay lubos na nagulat ang lahat dahil pagkatapos ng ika-4 na prinsipe, siya ang ikalawang naging ministro kaya't sabay-sabay nilang hiniling ang mahabang buhay para kay Pepito Noah. Maya-maya pa ay binisita ni Noah si Alice at binanggit niya na dahil lamang sa isang pusta ay nauwi siya sa pagiging ministro ng hustisya, dahilan para isipin niya kung may mas malalim pang dahilan sa pagbibigay sa kanya ng posisyong iyon. Kasabay nito ay nagsimulang kumanta si Alice at nabighani ang lahat, dahil dito ay napagtanto ni Noah na hindi tamang mag-isip ng ganoon sa sandaling iyon, kaya pinili niyang makinig at namnamin ang magandang himig ng kanyang awit. Samantala ay nagpaalam si Evely habang ang mga batang nailigtas kanina ay kumakain. Si Shirley ay nagsasanay ng espada kaso makikita rin ang isa sa mga prinsipe na halatang galit at sa puntong iyon, may ibinunyag ang punong ministro sa hari na isang bagay na matagal na nilang kinatatakutan at inutusan ng kanyang kamahalan ang ministro na asikasuhin na ito, sinasabing tapos na ang panahon.